Kung mahina ka, talo ka. Kung wala kang kayang gawin, aabusuhin ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kahit pa sa sarili mong kadugo. Pinagpalang araw sa inyong lahat mga kabangers at mga kayanggaw. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano ko nilagpasan ang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko. Naranasan ito ng isang kagaya ko na akala ko'y wala ng direksyon ng buhay, pero nang dahil sa isang matinding pangyayari, isang kaganapan na naglagay sa buhay ko sa panganib, nalaman ko ang tunay kong lugar at halaga. Ako po si Emil, at ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay kwento ng totoong buhay na kung saan sumuot sa matinding pagsubok para lang makasalba. Mga pagsubok na ginawa ng mga taong nakapaligid sa akin, at ng mga nilalang na kung tawagin nila ay aswang. Muli, ako si Emil, kabanong mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Visit ka talaga kahit na kailan. Alak lang ang bibilin mo. Napatagal mo na. Saan bansa ka ba pumunta ha? Ang sabi ko dyan lang sa kabilang nayon. Tatawid ka lang ng tulay Lintik ka. Anong oras na? Inutusan kita mag-alauna. 4:00 na ngayon. Lumamig na tong mga pulutan namin Pasensya na tiyo. Sobrang dami kasing nakapila dun sa binilhan ko ng alak Kaya napatagal talaga ako. Wala akong magawa kung hindi pumila na lang din. Alam kong maraming pumipila doon kasi masarap ang alak doon Pero di ba sinabi ko naman sa'yo, hanapin mo doon si Mario at sabihin mo yung pangalan ko. Tsak ibibigay niya kagad yung kailangan mo. Ikaw kasi, tatanga-tanga ka. Hindi mo siguro ginawa kaya pumila ka ng pagkatagal-tagal. Naawa naman po kasi ako dun sa mga nakapila ng patas. Yung iba sa kanila, umaga pa lang nandun na para lang makabili ng alak. Kung makikisingit ako sa kanila, di para ko na rin silang dinaya. Nangangatwira ka ba talagang talentado ka? Anong tingin mo sa akin? Santo? Marunong maawa sa mga taong yon? Sino ba mga yon? Wala akong pakialam sa kanila. Ang akin lang, gusto kong mainom yung alak na gusto ko. Pero nang dahil sa kabagalan mo at katangahan mo, wala na ako sa mood. Palibhasa kasi ikaw, wala kang alam sa mga gantong bagay Hindi ka kasi nakapag-aral. Mang-mang! Walang kwenta! Tiyo, grabe naman yan. Napapahiya ako sa mga kainuman nyo Wag naman ho sanang ganyan. Napapaya! Wala akong pakialam. Ako ang napapaya sa kanila kasi naghintay sila ng ilang oras dahil sa katangahan mo. Kung sana sinunod mo yung sinabi ko wala sanang problema. Kahit na kailan, ang hilig mong gumawa ng sarili mong desisyon. Kahit alam mo naman sa sarili mong mahina yung utak pa. Opo, di naman po ako matalinong tao Pero yung ginawa ko po pagpapakatao lang. Mas iniisip ko po yung patas kaysa sa maging matalino at madiskarte. Yung po kasi yung turo sa akin ng tatay ko noon Yun ang turo sa iyo ng tatay mo? Kaya tingnan mo, namatay na lang yung tatay mo. Hindi man lang nakaranas ng magandang buhay. Puro kasi kabaitan ang ginagawa. Hindi gumagamit ng utak. Alam mo sa panahon ngayon, Emil, ang mababait na walang utak ay palaging kulelat. Yun ang pinamana sa iyo ng magaling mong ama. Alam mo ba, yung ama mo, noong mga bata pa kami, siya ang paborito ng mga magulang namin. Pero wala rin namang nagawa. Wala rin namang narating. Kasi sa una lang magaling. Tingnan mo nga ang buhay na hindi masaya. Walang patutunguhan. Hindi po tama na insultuhin niyo yung tatay ko. Matagal na siyang wala. Sana man lang matuto kayong rumispeto sa mga taong patay na. Kasi kung talagang matalino kayong tao, hindi na dapat ito sinasabi Kapatid niyo yun Ano sinabi mo? Sinasabi mo bang tanga ko? Kayo po nagsabi niyan hindi ho ako.
Mapalag ka na ba? Ha? Mapalag ka na? Bakit ka ganyan kumakatingin? Ha? Ano? Rico, Tiyo. Nananakit na naman kayo eh. Tingin ko, kailangan mo talagang nasasaktan eh. Para naman kahit papano eh, nauugay ang utak mo. At baka may kaunting katalinuhan pang nakasiksik dyan. Mapakinabangan man lang sana kita. Ganyan ba talaga kapag merong pera at nakakaluwag sa buhay? Nangaabuso na ho ng mas mahirap? Aba, sasagot ka ba talagang visit ka ha? Oo, ganito talaga kapag meron kang pera. Kapag meron kang utak. Kaya kung ayaw mong malubog sa kumunoy ng kahirapan at katangahan mo, matuto kang gumamit ng utak. Malit na nga lang yung utak mo, hindi mo pa gamitin. Mais ka na nga sa harapan ko. Baka malumpo pa kita. Sana, balang araw, pagsisihan nyo rin lahat ng ginagawa nyong mali sa kapwa nyo. Hindi po yung magiging tama kahit na kailan, Tiyo. Pamangkin nyo po ako. Kapatid nyo po ang tatay ko. Kaya kahit sana minsan lang ituring nyo naman akong kadugo nyo. Puro ka drama. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi kita kargo. Diin ko sa'yo rito. Utusan. Yun lang. Kahit na kailan, hindi ako magkakaroon ng kahit na anong pake sa kagaya mong patabon. Nang dahil sa tatay mo naging miserable ang buhay ko noon. Ngayong naging matagumpay ang buhay ko ngayon hindi ko hahayaan na makinabang ka ron. Dahil anak ka ng taong kinamumuhian ko. Layas! Baka mapatay ba kita? Ang pangit-pangit mo! Maliw ka na! Sumisigaw na baho mo! Nagtawanan na lang ang mga kainuman ni Tiyo sa bakuran niya, Kabanong. Wala na akong nagawa kundi ang maglakad na lang palabas ng paika-ika. Paglingon ko sa kanila, nakita ko si Tiyo na nanlilisik ang mga mata. Ganun na ganun ang tingin niya sa akin sa tuwing binubugbog niya ako. Naglakad na lang ako papunta sa paborito kong tinatambayan kapag sinasaktan ako ni Tiyo. Sa ilog. Umupo ko sa malaking bato habang nakalublob ang dalawa kong paa sa tubig. Nakatulala ako sa kawalan. Napapaisip kung bakit kailangan kong mabuhay sa ganoong paraan. Ano ba nagawa kong kasalanan sa mundong ito? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Lahat naman ginawa ko para maging mabuting tao. Pero bakit ganito? Bakit kailangan kong danasin ang kalbaryong to? Sana hindi na lang ako nabuhay sa mundong to kung ganito lang din ang araw-araw kong mararanasan. Hindi ko na namalaya na tumutulo na pala ang luha ko noon, Kabanong. Mas masakit pa ang nararamdaman ng puso ko kaysa sa nararamdaman ng katawan ko. Natigil lang ang pagdadrama ko nang may dumating na isa pang binata. May dala-dala siyang balde. Napatingin siya sa akin kaya agad naman akong umiwas ng tingin. Hindi ko inaasahan na lalapit siya kaya nagtaka ako. Bakit? May kailangan ka ba? Sino may gawa sa'yo ng mga pasa na yan? Dumudugo din yung labi mo. Ha? Wala to. Malayo to sa bituka. Pero mukhang malapit sa puso Ha? Kitang-kita sa mukha mo, pre. Parang nahihirapan ka ng mabuhay. Paano mo naman nalaman? Manghuhula ka ba? Pipi yung mama ko. Mama mo? Pipi? Anong kunik? Siya ang kinalakihan ko dahil iniwan kami ng papa ko. At dahil nga hindi siya nagsasalita, nasanay ako na binabasa ang nararamdaman niya sa pamamagitan lang ng mga mata niya. Kahit hindi niya sabihin sa akin, nalalaman ko kung kailan siya nasasaktan at nahihirapan. Siguro dahil sa ganun, madali na lang para sa akin na basahin ang nararamdaman ng isang tao sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mata. Ganun ba? Ngayon, ayos naman ba mama mo? Oo, ayos na siya. Wala nang sakit. Wala nang hirap. 5 taon nang nakalilipas mula nang pumanaw siya. Pero habang buhay siyang nananatili dito sa puso ko. Tama ka sa sinabi mo. Nahihirapan na ako mabuhay. Mahirap naman talaga mabuhay sa ganitong mundo. Mas mahirap kapag wala ka ng malapitan o makapitan. Mas mahirap kapag yung mismong kadugo mo yung pilit na binabaong ka sa lupa Kadugo mo ba yung may gawa ng mga pasang yan? Oo, tsuhin ko. Hindi kita pipiliting magsabi kung bakit Hindi naman tayo magkaibigan at magkakilala. Pero alam mo, isa sa mga natutunan ko sa nanay ko, minsan,
Mas maayos pang makitungo ang mga taong hindi mo namang kilala kaysa sa mga taong inaakala mong katuwang mo sa buhay. Kaysa sa mga kadugo mo o kamag-anak. Siguro, ganun nga. May mga taong nasa paligid mo na maayos ang trato sa'yo. Ako kasi wala eh. Sa lugar namin, wala akong kakampi. Mag-isa lang ako. Lahat ng tao ang tingin sa akin basura. Dahil sa tiyuhin ko na kung ano-anong pinagkakalat. Sirang-sira ako sa mga tao. Kaya, ang hirap. Ang hirap lumaban ng patas. Minsan nga, naiisip ko, ano kaya kung sumunod na lang ako sa mga magulang ko? Patay na rin kasi sila eh. Naisip ko rin yan dati. Kaso napagtanto ko, kapag ginawa ko yun, tapos nagkita kami ng nanay ko sa langit, wala akong magawang may kukwento sa kanya. Mas lalo lang siyang mahirapan, masasaktan. Dali lang sabihin yan, tol, no? Kahit papano kasi, may mga tao yatang tumutulong sa'yo. Sa akin kasi wala talaga eh. Para akong nabubuhay sa impyerno. Ay, Ronnie nga pala ako. Ronnie, ako naman si Emil. Emil, kapangalan mo yung kapitbahay namin na maingay eh. Salamat ah. Salamat saan? Salamat sa pakikinig. Iba pala pakiramdam kapag meron kang nasasabihan. Wala yun. Pinakinggan mo rin naman yung mga sinasabi ko eh. Teka, taga rito ka ba? Parang hindi naman kita nakikita dito. Kita mo yun. Taga ron ako sa kabilang nayon. Nakarating lang ako rito para kumuha ng tubig. Ipapainom ko sa mga alaga kong kambing. Mas masigla kasi sila kapag galing dito yung iniinom nila eh. Kabanong, hindi ko inakala na yun na pala ang pagsisimula ng pagkakaibigan namin ni Ronnie. Lumipas ang isang linggo, mas naging malapit kami sa isa't isa. Parang kapatid na kaagad ang turingan naming dalawa. Madali kami nagkakasundo dahil ang dami-dami naming pagkakapareho. Lalong-lalo na sa pagiging ulila. Grabe, ang saya-saya pala rito sa inyo kapag pista eh, no? Mas masaya sa bahay. Ang daming pagkain. Daming niluto ni tite. Nako, gusto ko na matikman mga yun. Nagugutom na rin ako eh. Kakain tayo ng marami ngayon, tol. Sobrang saya ko noon, Kabanong. Yung mga pagkain kasi na hindi ko natitikman sa poder ng tiyo ko, doon ko palang talaga matitikman. Madalas kasi, puro na lang sabaw at kanin lang ang kinakain ko sa bahay. Nasanay na lang yung bibig ko sa matatabang na pagkain. Pagdating namin sa bahay ni Ronnie, hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Ang daming nakahain sa mahaba nilang lamesa. Ang babango. Tingin ko palang natatakam na ako. O tol, bakit parang nahihiya ka? Ayos ka lang ba? Tol, ang daming pagkain. Ngayon na kasi ako makakatikim ng ganito kasarap, tol eh. Masaya lang ako. Magsawa tayo dito ngayon. Tara na, kain na tayo. Pakiramdam ko noon, pansamantala ako nakalaya sa impyerno na gawa ng tiyuhin ko. Sa isip-isip ko noon, ganun pala ang pakiramdam ng malaya. Makakakain ka ng masasarap na pagkain at makakakita ka ng mga bagong kakilala. Mabait ang mga kamag-anak ni Ronnie. Tinuring nila akong parang isa sa kanila. Pagkatapos namin kumain, bandang 9:00 na ng gabi ay nagpaalam na rin ako sa kanya. Kailangan ko na kasi makauwi bago pa maunahan ako ni Tiyo sa bahay. O sige pre, mag-iingat ka sa paglalakad ha. Sige, maraming salamat pre. Lalo na sa mga pagkain. Sasarap eh. Sigurado ka bang ayaw mong mag-uwi? Ang dami pa eh. Di na pre. Total, dami ko nang nakain eh. Tinanggihan ko ang alok ni Ronnie. Hindi dahil sa nahihiya ako, kundi dahil malalaman ni Tiyo na nakikain ako sa ibang bahay. Nagmamadali na akong maglakad palabas ng baryo nila Ronnie nang biglang makabanggaan ko ang isang matangkad na lalaki. Bilugan ang mga mata niya at parang namumutla ang balat. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Hihingi sana ako ng paumanhin pero nagmamadali na siyang maglakad. Napapailing na lang ako at saka binilisan ng pag-uwi. Pagdating sa bahay, naunahan ako ng tiyuhin ko. Nakaupo siya sa harapan ng lamesa.
napapahila mo sa muka dahil sa inis. Saan ka na naman galing, ha? Sa ilog lang po, tiyo. Tinanaw ko lang po yung mga nagtutugtugan sa kabilang nayon. Wala pang sinaing, ha? Alam mo naman, galing ako sa sabong at ganitong oras ang uwi ko. Bakit wala pang sinaing? Wala pang pagkain? Ang sabi niyo po kasi kanina bago kayo umalis, wag na ako magsaing kasi sa labas na kayo kakain di ba? Wala akong sinabing ganon. Ang sinabi ko, baka hindi ako makauwi, kaya wag ka na magsaing ng marami. Nang marami! Hindi ko sinabing wag ka magsaing. Kahit na kailan talaga, napakatanga mong umintende. Inutil ka talaga eh. Pasensya na ho, tiyo. Pasensya na ho talaga. Pasensya! Sinira mo na naman ang mood ko, Emil. Talo na nga ako sa sabong. Ganito bang ibubukat mo sa akin? Halika nga rito. Bakit po, tiyo? Basta lumapit ka rito, visit ka. Kahit natatakot ay napilitan na lang din akong lumapit, Kabanong. Bigla na lang niya akong sinampal ng malakas. Muntikan pa akong mawala ng balanse. Buti na lang ay nakatukod kagad ako sa lamesa. Masama araw ko kaya kailangan kong kumain. Kapag wala kang naihandang pagkain sa akin ngayong gabi, lulumpuin kita. Naintindihan mo? Opo, tiyo. Agad na lang din akong kumilos ng mga oras na yon. Mabuti na lang at may itlog pang natitira at yun ang niluto ko para sa kanya. Kinain naman niya yon. Kaya nga lang, wala naman lang siyang itinira para sa akin. Buti na lang talaga at busog ako ng mga sandaling yon. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Pero ang mahalaga na lang noon sa akin ay naging kalmado na rin siya kalaunan. Makalipas ang ilang mga araw, nawalan ako ng pagkakataon na makalayo-layo. Palagi kasing nasa bahay si Tiyo. Palagi siyang may mga bisita at mga kainuman. Isang beses, nautusan na naman niya akong kumuha ng paborito niyang alak. Pero sa pagkakataong ito, sa ibang baryo naman. Nakatanggap daw siya kasi ng impormasyon na sa baryong yon ginagawa ang mga alak. Hindi ako pamilyar sa lugar na sinasabi niya. Yun ang unang beses na may narinig ako na ganoong baryo. Pero dahil takot ako masaktan na naman, sinunod ko ang utos niya. Sinubukan kong magpasama kay Ronnie noon. Ang kaso nga lang, hindi siya nakasama dahil may sakit siya nung araw na yon. Ibinaba ako ng tricycle sa bungad ng Baryo Silong. Ang layo ng baryong yon sa baryo namin. At ang baryong yon ay nasiliblib na parte na. Yung arko nga na nasa bungad, ginagapangan na rin ng mga halaman. Parang lumang-luma na ang baryong yon. Pumasok ako sa loob. Wala akong ganong makitang bahay. Pero nang lumiko ako sa isang kanto, doon ko na napapansin ang pagiging kakaiba ng lugar. Bakit parang sobrang tahimik dito? Parang wala namang tao sa mga kabahayan na yan. Naglakad ako ng mabilis para lumapit doon. Tiningnan ko ang mga bakuran. Walang mga tao. Sumilip din ako sa mga bahay, pero wala talaga akong nakita. Medyo kinakabahan na ako ng mga sandaling yun, Kabanong. Kaya ang nasa isip ko noon, baka ibang baryo ang sinasabi ni Tiyo. Palis na sana ako na makarinig ako ng mga nagpapalakpakan. Hinanap ko kung saan nagmumula ang mga palakpakan hanggang sa makarating ako sa isang malawak na kapatagan. Doon ko na nakita ang mga tao. Nagtitipon-tipon sila. Parang may mahalaga silang pinag-uusapan. Aalis na sana ako dahil hindi naman ako interesado. Ang kaso nga lang, meron akong narinig na talaga namang nakapukaw ng atensyon ko. Malapit na ang ating pagbabalik. Kaunting sandali na lang. Kaunting hintay na lang, mga kapatid. Sa oras na makumpleto na natin ang mga alay, magkakalooban na rin tayo ng Panginoon ng karapatan na maghasik ng lagim. Ipaparanas natin sa mga tao ang galit nating mga aswang. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa mga ninuno natin. Nagtitindigan ng mga balahibo ko ng mga sandaling yung, Kabanong. Hindi ko pa man sigurado noon kung totoong mga aswang sila, pero kinikilabutan ako ng malala. Sa sobrang pagkataranta, nasagi ko ang mga nakasandal na kawayan sa gilid. At nang dahil doon, narinig ako ng mga naroon. Sinong nariyan? Wala na akong sinayang na pagkakataon.
Kahit nangihina ang tuhod ko, nagmamadali akong tumakbo paalis. Akala ko'y hindi na nila ako masusundan. Pero nabahala ko nang makita kong may mga tumatakbo na rin para habulin ako. Binilisan ko lalo ang takbo ko hanggang sa makapasok na nga ako sa kagubatan. Akala ko ay lulubayan na nila ako. Pero nagkamali ako, Kabanong. Dito na nila ako naabutan. Huwag kayong lalapit. Papalo ko sa inyo tong hawak ko sanga. Pinadala ka ba ng mga tao para mag-espiya? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Ang sabi lang ng tiyo ko bibili ako ng alak. Yun lang ang pakay ko dito. Alak? Pwes, walang alak sa baryo namin. Ang meron lang, kamatayan! Umangil ang mga aswang habang lumalapit sa akin. Sa kakatras ko, hindi ko na namalaya na nadulas na pala ako pababa sa bangin. Hindi naman malalim ang bangin na yon, Kabanong, pero sa kamalas-malasan, sumabit ako sa mga sangang nakausli. Sugatan ng katawan ko dahil doon. Hindi agad ako nakatayo sa sobrang hapdi. Huwag kayong lalapit. Huwag niyo ako sasaktan. Wala naman akong ginawa masama sa inyo Aray! Wisit, ang hapdi! Para akong maiihi sa mga sandaling yon, Kabanong. Hindi ko alam kung bakit parang sobrang sakit at hapdi ang mga tinamo kong galos. Samantalang mga simpleng gasgas lang naman yon. Sabi mo sa akin, sino nagpadala sa'yo rito? Ang tiyuhin ko, sabi niya, dito daw mabibili masarap na alak. Sinabi ko yung kanina, hindi naman kayo naniniwala sa akin Hindi talaga kapani-paniwala mga palusot mo. Kaya pasensya ka na. Ikaw ang magiging hapunan namin mamaya. Bababain na sana nila ako para kunin, pero nataranta ang mga aswang na yon nang may mga palasong tumarak sa ilan nilang mga kasama. Ang unang nasabi ng mga yon ay may mga dumating na daw na kalaban. Nagsiatrasa ng mga aswang. Iniwan nila ako ron. Ako naman ay tuluyan ng nawalan ng malay sa sobrang hapdi ng mga sugat ko. Paggising ko, kasama ko na ang isang matandang lalaki sa isang kwarto. Puti na ang mahaba nitong buhok. Bigotilyo na rin at may kahabaan ng balbas. May mga tattoo siya sa katawan ng iba't ibang simbolo. Hindi ko alam ang lugar na to Hindi to bahay ni Tiyo. Nasaan ako? Sino kayo? Nandito ka sa bahay ko. Bahay nyo? Paano ko nakarating dito hindi nga kita kilala. Mukhang hindi mo na nararamdaman ang hapdi ng mga sugat mo. Mabisa talaga ang mga pinahid kong gamot. Sa sinabi niyang yon, ay nagkaroon na ako ng ideya. Naalala ko ang nangyari bago ako mapunta roon. Muli, bumalik ang kaba sa kalooban ko. Lalo na kapag bumabalik sa utak ko ang anyo ng mga aswang na muntikan na akong patayin. Ikaw ba yung nagpakawala ng maraming palaso? Hindi ako. Ang mga kasamahan ko. Pero kayo ang gumamot sa akin. Espesyalista rin ako sa panggagamot. Maraming salamat po. Ako naman ang magtatanong. Anong ginagawa mo sa lugar ng mga aswang? Lugar ba talaga yun ng mga aswang? Sagutin mo muna ang tanong ka. Pasensya na ho. Kasi po, inutusan ako ng tiyo ko na pumunta ron para daw bumili ng masarap na alak na sinasabi niya. Doon daw po kasi meron Kaso pagdating ko, wala akong inabutan. Tapos, yun, narinig ko yung mga boses ng mga aswang na nagtitipon. Nung una, wala naman akong ideya kung anong meron. Kaya ang ginawa ko, nakinig ako sa kanila. Kaso, nalaman nilang nandun ako Totoong may masarap na alak na mabibili doon. Pero wala na yun ngayon. Nang makuha na ng mga aswang ang baryo na yon, lahat ng tao ay nag-alisa na. Yung iba naman, pinagpapapatay na ng mga aswang. Ay, grabe naman po yan. Totoo pala talagang mababangi sila. Maswerte ka kasi naabutan ka namin habang nagro-ronda kami. Maraming salamat po talaga. Baka wala na ako kung hindi po kayo dumating. Yang mga pasa mo sa mukha, hindi yan dahil sa pagkalaglag mo sa bangin. Saan mo nakuha yan? Wala po yan. Sa tiyuhin mo? Paano niyo po nalaman? Nananaginip ka kanina. Umiiyak ka habang binabanggit ang pangalan ng tiyuhin mo.
George, Agad akong nakaramdam ng lungkot ng mga oras na yon, Kabanong. May kasama rin yung takot. Dahil hindi ako nakabalik kagad sa amin. Siguradong malalagot na naman ako kapag umuwi ako sa amin. sinasaktan ka ba niya para pasunurin sa mga utos niya? Wala naman po akong magagawa eh. Siya na lang yung nag-iisang tao na tumanggap sa akin. Kung wala rin naman siya, wala rin naman ako matitirhan eh. May magagawa ka pa. Takot ka lang. Nakulong ka kasi sa ideyang dapat kinatatakutan mo siya dahil akala mo siya lang ang merong ka sa mundo. Alam mo kung anong kailangan mong gawin para makalis ka sa problemang yan. Alamin mo kung anong tunay mong halaga. Kapag naalaman mo yon, mas mauunawaan mong dapat mas una mong pinagsilbihan ang sarili mo kesa sa ibang tao. Magpalakas ka. Sa mundong ito, ang mga mahihinang tao ay parang inaabuso. Ang mabubuting tao ay palaging ginagawang mahina. Sinasabi niyo po ba na dapat maging masama na lang ako? Hindi. Sinasabi ko lang na hindi mo kailangang maging mabuti sa mga taong hindi naman mabuti ang trato sa iyo. Ang kabutihan ay para lang sa mga taong karapat dapat pag-alayan. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa mga taong walang magandang may dudulot sa iyo. Iligtas mo ang sarili mo. Natameme ako sa mga narinig ko, Kabanong. Alam ko naman sa sarili ko na tama ang sinasabi niya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang natatakot pa rin akong kumawala. Parang takot akong hanapin ang kapayapaan na mag-isa. Makakatayo ka na. Pwede ka nang makauwi. Pero bago yon, gusto ko lang sabihin sa iyo na kung sakaling gusto mong maging matapang at matibay, bumalik ka rito at tutulungan kitang hulmahin ka. Ano nga po palang pangalan niyo uli? Hindi ko sasabihin. Malalaman mo yon kung sakaling makikita pa tayo muli. Sige po. Pero ang pangalan ko po ay Emil. Matipid na ngumiti ang matandang lalaki, Kabanong. Hinatid na nila ako sa labas kung saan naghihintay ang isang tricycle. Yun ang naghatid sa akin hanggang sa bungad ng baryo namin. Pagbaba ko, kinabahan na kagad ako. Wala akong dalang alak. Wala akong may papakita kay Tio George. Hindi ko rin naman alam kung maniniwala siya sa sasabihin ko. Naisipan kong takasan ang problemang yon. Pero napagtanto ko rin na kung gagawin ko yon, parang sinabi ko na ring duwag ako. Huminga ako ng malalim at agad akong naglakad ng mabilis. Emil? Napatigil ako sa paglalakad nang tawagin ako ng isang magandang babae. Siya si Abigail. Karamihan sa kalalakihan sa lugar namin ay talaga namang pinagpapantasyan siya. Anak siya ng kapitan namin. Isa sa mga nakakalaro ko noong bata pa ako. Nagulat nga ako nang tawagin niya ako kasi hindi ko naman siya gaanong close nung nagbinata at nagdalaga na. Abi, bakit? May kailangan ka ba? Huwag ka munang uuwi sa inyo. Ha? Huwag akong uuwi? Sa amin? Bakit naman? Ang tiyuhin mo, nagwawala na naman. Hinahanap ka kanina pa. Saka ba kasi nagpunta? At bakit ang dami mong sugat? Ano nangyari sa iyo? Ito? Wala to. Napaano lang sa daan. Sige na, uwi na ako. Huwag na muna. Masasaktan ka na naman eh. Hindi, ayos lang. Kakausapin ko lang si Tio. Pakikinig naman sa akin yun eh. Sigurado ka ba? Oo, ayos lang naman ako. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Abigail, Kabanong. Nakaramdam ako ng tuwa. Hindi ko kasi nakala na may iba pa palang tao na pwede mag-alala para sa kapakanan ko. Pero tumuloy pa rin ako. Naglakad ako ng mabilis. Nang matanaw ko na ang bahay ni Tio, bigla naman akong hinarang ng pinsan ko. Si Toto. Kagaya ko, madalas din siyang utusan ni Tio. Pero siya, hindi siya sinasaktan. Uy, saka ba galing si Raulo ka? Ha? Saan? Teka, sandali lang. Bakit parang galit ka sa akin? Parang galit ako sa'yo. Tanga. Galit talaga ako sa'yo. Alam mo kung bakit?
Ako pinagbuntunan ni Tiyo. Dahil sa'yo, nagalit siya sa akin. Buwisit ka. Aray! Isang malakas na suntok ang natanggap ko mula kay Toto. Sa lakas ng suntok niya ay napaupo ko sa sahig. Pero hindi pa siya nakontento. Muli niya akong itinayo at hinawakan sa kwelyo. Dinikit niya ako sa poste ng ilaw. Di ba sinabi ko naman sa'yo, kapag ako napahamak dahil sa kagagawan mo, malilintikan ka sa akin? Sorry, hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Mas lalong hindi ko rin naman ito ginusto. Pasensya na. Pasensya? Tingnan mo ginawa niya sa akin, oh. Pinaputok niya yung kilay ko. Tapos pinahiya niya pa ako sa mga kasama ko kanina. Lahat ng yun nangyari dahil sa'yo. Dahil sa katanataduan mo. Puro ka kasi gala eh. Toto naman, hindi naman ako gumala eh. Tingnan mo nga oh, ang dami kong sugat. Meron lang nangyaring hindi ko... Dagdagan ko pa yan, gusto mo? Tarantado ka. Nananahimik ako pero ako napagbuntunan. Ngayon, muwi ka ron. Para naman malasan pa rin yung galit ng walang yang Tiyo natin. Binitiwan niya ako at agad na rin akong naglakad palayo. Mas lalo akong kinabahan ng mga oras na yon. Pakiramdam ko kasi, mas malala ang mangyayari sa akin sa oras na itapat ko ang paa ko sa bakuran. Pero kagaya ng sinabi ng matandang lalaki, kailangan kong maging matatag at matapang. Hindi ako nagpatinag. Tumuloy pa rin ako. Sa bakuran pa lang, nakita ko na si Tiyo. Nakaabang sa akin. Hindi pa man siya nagsasalita. Ramdam na ramdam ko na ang matindi niyang galit. Emil! Emil! Emil, alam mo ba kung anong oras na ngayon? Magpapaliwanag po ako, Tiyo. 10:00 na ng gabi. Anong oras kita inutusan, ha? Ngayon ka lang umuwi. Ngayon lang kung kailan wala nang kasama ko. Ano ba talagang problema mo, siraulo ka, ha? Ano? Sinasadya mo ba talaga ito dahil gumaganti ka sa akin? Pinapaya mo ba ako? Ha? Hindi po, Tiyo. Wala po akong ganong intensyon. Ang totoo po kasi nangyari niyan eh. Magdadayla ka na naman ng walang kwenta. Halika nga rito. Nanlilisik ang mga mata ni Tiyo nang lumapit siya sa akin. Hinilan niya ang kwelyo ko at saka pinaupo. Dinampot niya ang malapad na kahoy sa gilid. Pinagpapapalo niya sa akin yon hanggang sa mawasak yon. Hindi pa siya nakontento. Pinagsasasapak niya pa ako. Wala siyang pakialam kahit na nakikita niyang may mga bago akong sugat. Wala ka talagang pakinabang sa akin, Emil. Isa kang malaking basura na disenyo lang sa bahay kung hayop ka. Ha? Ano? Sagat! Wisit ka. Tama lang sa'yo to. Napasiksik na lang ako sa gilid ng lamesa, Kaabanong. Duguan na ang bibig ko pati na rin ang kaliwa kong kilay. Lambot na ang tuhod ko nang bumangon ako. Mga aswang, Tiyo. Ano? Yung lugar na sinasabi mo, kung saan nabibili yung masarap mong alak. Lugar yun ng mga aswang. Nakita ko mismo at tinabol nila ako. Muntik na nila akong patayin. Buti na lang may mga tumulong sa akin. Wala na rin yung gumagawa ng alak na sinasabi nyo, Tiyo. Wala na sila dahil inangkin na ng mga aswang yung lugar nila. Sandaling natahimik si Tiyo. Parang pilit niyang iniintindi kung ano yung sinasabi ko. Akala ko maniniwala siya, pero mas lalo lang siyang nainis sa mga narinig niya. Muli siyang lumapit sa akin. Isang suntok na naman ang pinakawalan niya na agad din namang tumama sa mukha ko. Tinatarantado mo ba talaga ako? Ha? Tingin mo maniniwala ako sa mga ganyang imbento mong kwento? Aswang? Hinabol ka? Ha! Sira ulo ko talaga ano. Hindi totoo mga aswang-aswang na yan. Buwang ka talaga. Kung totoo man sila, matagal ka na sanang patay dahil lampa ka. Nababaliw ka na yata Gagawa ka na lang ng palusot hindi pa kapani-paniwala. Hindi po ako gumagawa ng kwento, Tiyo. Totoo naman talagang nakita ko yung mga aswang. Meron silang binabalak na masama. Meron silang mga iaalay na tao para... Manahimik ka na nga! Nakakairita yung boses mong hayop ka! Tiyo naman, maniwala naman kayo sa akin Isa pang salita mo, baka mapatay na talaga kita, Emil! Isa na lang! Tuluyan na akong natahimik sa takot na baka ano pa magawa sa akin ng tiyuhin ko. Umalis siya at ako naman ay pumasok na lamang sa bodega. Ang lugar kung saan ako pinatutulog ni Tiyo. Walang maayos na higaan.
Kahit unan man lang ay wala. Pero humiga pa rin ako. Sobrang sakit ulit ng katawan ko. Akala ko nga noon mamamatay na ako, Kabanong. Nakakaramdam ako ng hilo. Natulog na lang ako. Paggising ko, akala ko patay na ako. Pero nadismaya ako nang bumungad sa akin ang katotohanan. Nasa impyerno pa rin ako naggawa ni Tiyo. Aray, sakit. Humarap ako sa salamin. May mga bago na naman akong pasa. Buti na lang, hindi napuruan ang hita ko kaya nakakatayo pa ako na matino. Hoy! Lumabas ka na! Magkakot ka na ron ng panggatong. Magluluto mamaya. May bisita si Tiyo. Bisita? Na naman? Gusto mo umangal? Bakit hindi ka magsabi sa kanya? Ikaw na lang ang maghanap ng kahoy. Ayoko na rito. Wow ah! Kung makapagsalita to, akala mo naman kung sino. Bakit? Saan ka pupunta? May matutuluyan ka ba? Wala. Mas maganda nang magpalaboy-laboy kaysa may bahay ka nga. Pero mga demonyo naman ang mga kasama mo. Aba, parang tumatapang ka na yata ngayon ha? Naalog na ba yung utak mo? Siguro nga naalog na utak ko. Tapos napagtanto ko kagad bigla na ayaw kong gumaya sa'yo. Utusan lang habang buhay. Ano sinabi mo? Lalapit sana sa sakin pero bigla kong dinampot ang bote sa gilid. Binasag ko yun at itinutok sa kanya ang talim. Hindi niya inaasahan ang gagawin ko, Kabanong. Nanlalaki ang mga mata niya at napagilid na lang siya para padaanin ako. Pakisabi kay Tiyo, ayaw ko na rito. Mas gugustuhin ko pang maging palaboy kaysa kasama kayo rito. Wala kang utang na loob. Matapos kang patirahin dito, ganyan na isusukli mo sa kanya? Ano? Utang na loob? Hindi pa ba sapat yung paghihirap ko dito bilang kabayaran? Wala na akong utang na loob sa kanya. Sa kahit sino sa inyo. Ayoko na. Kung gusto mo maging utusan, bahala ka. Hindi ko kinuha ang mga gamit ko dahil makikita ako ni Tiyo sa loob. Nagmamadali na lang akong lumabas. Napapatingin pa sa akin ang mga tao sa nadadaanan ko. Lahat ay nagbubulungan, pero wala na akong pakialam sa kanila. Ang tanging nasa isipan ko na lang noon ay makaalis at makapagsimula ng bagong buhay. Lintik na yan. Tingnan mo nga nangyari sa iyo. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, ayos ka lang. Tingnan mo, para kang binugbog ng 10 maskuladong tao eh. Pre, hindi normal yan. Ireklamo na natin yung tsuhin mo. Hindi nagawain ng normal na tao yung ginawa niya sa iyo eh. Demonyo na siya oh. Gusto ko nang umalis doon. Kaya ayoko na sana magkaroon pa ng koneksyon sa kanya. Kaya, wag na. Isa pa, kanino ko magsusumbong? Kakampi niya pati mga pulis. Pati na rin si Kapitan. Napipiko na ako dyan sa tsuhin mo eh. Pati yung pinsan mo na isa. Pag nakita ko talaga yan, papasagi ko mukha niyan eh. Nako, hindi na bro kailangan. Anong di na kailangan? Kung hindi mo kayang gawin yun sa kanya, kasi mabait ka, ibahin mo ako. Hindi ako mabait sa lahat. Hindi naman sa ganun, tol. Ayaw ko lang talaga na madamay ka pa sa problema kong to. Napabuntong hininga na lang si Ronnie. Ramdam ko naman na nag-aalala lang siya sa akin. Pero para sa akin, mas lalo lang gugulo kapag gumanti pa ako. Sa amin ka na lang kaya tumira muna. Mag-isa lang naman ako sa bahay eh. Ay, hindi. Wag na pre. Nakakaya na no. Ang dami mo ng tulong na binigay sa akin. Ayoko nang maging pabigat sa ibang tao. Huy, tumigil ka nga. Ibang tao pinagsasabi mo dyan. Hindi ka naman ibang tao sa amin ah. Isa pa, kung hindi sa amin, saan? Saan ka ngayon pupunta? May kilala ako. Tutulungan niya akong maging malakas at matapang. Kaya babalikan ko siya. Sus, sino naman kaya yan? Pre, medyo mawawala ako ng ilang araw. Pero pagbalik ko rito, sisiguraduhin kong ayos na ako. Ibang email na yung makakaharap mo. Paanong iba? Magiging masama ka na rin? Hindi, ano ka ba? Ibig kong sabihin, ang email na makakaharap mo ay ang email na hindi na magpapaapi. Bumuntong hininga na lamang ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon, naghiwalay na rin kami.
Kahit masakit-sakit pa ang katawan ko, bumiyaya ako papunta sa lugar na matandang lalaki. Bandang hapon na nang makarating ako ron. Naligaw-ligaw pa kasi ako sa gubat. Nagbalik ka! Manong, tulungan niyo po ako. Gusto ko maging matapang at matatag. Sige, pumasok ka. Pinatuloy niya ako sa bahay niya, Kabanong. Pinaghandaan niya muna ako ng makakain. Naging mabilis sa mga pangyayari. Hindi ko na namalaya na halos 1 buwan na rin pala akong naroon sa kanila. Marami na akong natutunan sa mga bagay-bagay. Natutunan ko rin kung papaano bigyan ng halaga ang sarili ko. At isa sa mga mahalagang natutunan ko sa pananatili ko roon ay kung papaanong ipagtanggol ang sarili ko kontra sa mga taong mang-aapi sa akin. Masasabi ko na ibang-iba na ang Emil noon sa Emil na natuto mula sa kanya. Bukod sa mga natutunan ko, ay marami na rin akong kaibigan doon. Mula nang manirahan ako roon, mas naramdaman ko kung paano maging isang normal na tao. Yung tipong tinatrato ka ng tama. Mang Willie, ayos ka lang? Sumasakit na naman ba yung kanang braso mo? Paralisado ang kanang braso ni Mang Willie. Hindi pa niya nasasabi sa akin ang dahilan kung bakit, pero palagay ko, may nangyaring hindi maganda noon kaya siya nagkaganon. Hindi na niya magamit ang kanang braso niya. Kaya pala nung una kami magkausap, napansin ko na parang nakalaylay lang ang isa niyang braso. Oh, masakit na naman. Pero magiging maayos lang naman ako. Normal na ito sa akin. Wala ba talagang pwedeng gawing paraan para maibalik sa dati yan? Hindi naman ito normal na paralisado lang. Nagpatingin na rin ako sa mga doktor sa bayan noon. Pero wala rin silang magawa. Siya nga pala. Sigurado ka na bang babalik ka na sa inyo? Hindi naman ako babalik sa bahay. Babalik lang ako sa baryo dahil sa kaarawan ni Abigail. Yung kababata ko. Kailangan mo ba ng kasama? Oh, naku, wag na ho. Kaya ko naman ho ang sarili ko eh. Nakakalimutan niyo na yata, Mang Willie. Ibang Emil na ho ito. Ayos! Masaya ako para sa'yo. Tingin ko, hindi ka na talaga magpapape sa mga gustong manghamak sa'yo. Tama ho kayo dyan, Mang Willie. At kung ano man ako ngayon, dahil yun sa inyo. Kaya maraming salamat ho talaga. Pasalamatan mo ang sarili mo. Kasi mas pinili mong ilaban ang sarili kaysa malugbok. Parang ama ko na rin si Mang Willie, Kabanong. Kahit na 4 na linggo pa lang kami nagkakasama, yung turingan namin sa isa't isa ay para talagang magkadugo. Hindi ko alam pero sobrang gaan talaga ng pakiramdam ko sa kanya. Siguro dahil una pa lang, naintindihan na talaga niya ang mga pinagdaraanan ko. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nagpaalam na rin ako kay Mang Willie at sa iba naming kasamahan. Bumiyaya ako papunta sa baryo namin. Aminadong kinakabahan ako noon, Kabanong. Alam ko kasing pwede ko ring makita si Tio at si Toto doon. Pero wala na akong pakialam. Ang tanging iniisip ko ay kung papaano ko maibibigay ang regalo ko kay Abigail. Pagdating ko doon, natanaw ko kagad ang bahay nila Abigail. Marami-rami na mga bisita. Nang makita ko si Abigail ay gumaan ang pakiramdam ko. Agad din naman siyang lumapit sa akin. Uy, Emil! Wow ah! Ang laki na ng pinagbago mo mula nung nawala ka sa bahay ng tiyo mo. Tingnan mo, tumaba ka ng kaunti. Medyo malaki ang muscle mo ah. Ayos ah. Ano ka ba? Ako pa rin to, no? Ay, ito nga pala. Hala, ano yan? Bomba! Para sabog tayong lahat dito. Ikaw ah, marunong ka na rin magbiro ngayon ah. Basta, buksan mo na lang kapag nasa loob ka na ha. Pasok ka, may pagkain sa loob. Ay, hindi na ako magtatagal. Dumaan lang talaga ako para batiin ka at ibigay yung regalo ko sa'yo. Alam mo naman siguro kung bakit ayaw ko muna rito sa atin. Natatakot ka pa rin ba sa tiyo mo? Hindi naman ako sa natatakot. Ayaw ko lang talagang magkaroon pa ulit ng koneksyon sa kanila. Lalo na sa kanya. Naintindihan naman kita. Pero maraming salamat dito ah. Alam mo, masaya ako sa regalo mo. Tio, nandito pala yung magaling mong pamangkin, oh.
Matapos mawala ng halos isang buwan, lumitaw. Sa bagay, lumulutang naman talaga ang mga basura eh. Ay, anong ginagawa mo rito? At may lakas ka pa talaga ng loob magpakita ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Sa pagkakaalala ko, wala naman akong ginawang masama. Kaya wala akong dapat na ikahiya. At walang dahilan para hindi ako pumunta rito. At talagang kinakaya mo nang sumagot-sagot sa akin ha? Bakit? Anong pinagmamalaki mo? Nagkaroon ka lang ng kaunting muscle, akala mo kung sino ka na. Sandali lang po. Kaarawan ko po ngayon. Huwag naman po sana kayong gumawa ng eksena rito. Wala naman kasing ginagawang masama sa inyo si Emil eh. Nandito lang siya para iabot ang regalo sa akin. Aba, may regalo siya sa'yo. Tapos yung sa akin eh, hindi mo tinanggap kahit nung nakarang araw ko pa binigay. Hoy, Emil, sabi mo nga sa akin, pinopormahan mo ba itong si Abigail? Kapal ng mukha mo ha? Anak ng kapitan yan, uy. Eh ikaw, anak ka lang ng ano? Anak ako ng mabuting tao. Ikaw, anak ka ng siraulo at pamangking ka ng demonyo. Ay, magdanda ka ng pananalita mo, Emil, ha? Baka mabigwasan kita ngayon. Abigail, pasensya na ha. Kailangan pa itong mangyari. Ayos lang. Patulan mo. Sigurado ka? Hoy, Emil, tinatanong kita, pinopormahan mo ba si Abigail? Ano naman sa'yo kung sakaling oo? Tarantado ka rin pala eh, no? Nauna ako dyan ah. Uy, para sa kaalaman mo, binasted na kita. Anong naunang sinasabi mo dyan? Hoy, binasted ka na pala eh. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Tiyo, bigyan ko lang na isa to ah. Masyado nang mayabang eh. Bangasan mo yung mukha niyan para malaman niya na maling-mali na nag-aangas siya dito sa harapan natin. Lumapit sa akin si Toto. Sinuntok niya ako pero nagawa kong ilagan yon. Dahil sa mga tinuro sa akin ng Mang Willie, wala man lang tumama sa mga suntok niya. Iniilag-ilagan ko lang. Pinagtatawanan na siya ng ibang nakakakita sa amin. Hinawakan ko naman siya sa kamay at saka sinipa. Dinakma ko siya sa kwelyo at saka sinuntok ng isang beses sa muka. Tumbak agad siya at dugo ang nguso. Hindi pa ako nakontento. Pinagsisisipa ko pa siya. Hindi ko pa sana siya titigilan kung hindi lang ako inawat ni Abigail. Tiyo, ibang Emil nang nasa harapan nyo ngayon. Hindi na ito yung Emil na kayang-kaya nyong apihin at saktan. Ang Emil na nasa harapan nyo ay kaya ng lumaban. Kaya sa susunod na hamakin nyo ako ulit, ikaw mismo, gagawin ko sa iyo lahat ng ginawa mo sa akin noon. Aba, mayabang ka. Akala mo kakayanin mo ako porque marunong ka ng lumaban? O bakit anong gagawin nyo? Ipapatira mo ako sa mga kakilala mong basagulo? Siguraduhin mo lang hindi na ako mabubuhay. Kasi kapag nagkataon, babalikan kita at lulumpuhin kita para magamit mo na yung wheelchair ni Lolo. Namangha ang mga tao sa pinakita ko. Bakas naman sa mukha ng tiyo ko ang pagkabigla sa mga nangyari. Si Toto naman nakaiga pa rin, hilong-hilo. Pinagtatawanan siya ng mga tao habang ako seryoso lang at kalmado. Maya-maya pa, nagpaalam na rin ako kay Abigail. Naglakad na ako paalis para puntahan si Ronnie. Sabik na kasi akong ipaalam sa kanya kung ano na ang mga pagbabago sa akin. Pagdating ko sa bahay nila, inabutan ko si Ronnie. Napatigil siya sa ginagawa niya nang makita ako. Niyakap niya ako agad sa sobrang tuwa. Pero nagtaka ko kung bakit niya bigla kong hinila papasok ng bahay niya. Para siyang nababahala, patingin-tingin sa paligid. Mabuti naman bumalik ka na. Grabe, munti ka na kitang hindi makilala. Ang pogi mo kapag wala kang galos sa muka. Tingnan mo, oh, laki na ng katawan mo. Oh. Laglag panty ng mga babae niya sa'yo. Huy, parang asira. Hindi naman, no? Ano, kumusta ka na? Teka, bakit parang aligaga ka? Tingin ka ng tingin sa labas eh. May problema ba? Kasi tol, nabalot na ng kababalagan tong baryo namin. Kababalagan? Anong kababalagan niya sinasabi mo? Parang ayos naman tong lugar ninyo eh oh. Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa iyo ang totoo?
Ano nga yun? Bigla naman akong kinabahan sa'yo, tol. Merong pinatay sa amin. Isang magsasaka, tol. Sabi ng mga kasama niya, aswang daw ang dumali. Tapos, mula na mangyari yun, palagi na lang may namamata na aswang dito sa amin. Aswang talaga? Oo, tol. Aswang. Merong aswang dito. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Dati naman hindi. Dati wala. Tapos ngayon, may mga nawawalang tao na. 2 na yung bigla na lang nawala na hindi na nakabalik sa bahay nila. Palagay namin, kinuha sila ng mga aswang. Aswang? Meron na rin dito? Teka lang. Naniniwala ka ba sa aswang? Tol, nakakita ako ng aswang. Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo na inutusan ako ni Tio na bumili ng alak? Pumunta ako sa baryo na akala ko tao mga naron. Pero aswang pala. Nakita ko silang nagtitipon. Tapos may binabalak silang masama. Meron din silang nabanggit na kailangan nila ng maraming alay. Kaya yung mga nawawalang tao, baka doon nila dinadala. Diyos ko po. Ganun pala kalala. Nakakatakot. Kaya pala dapat talaga mapuksa yung mga yan Kasi dumadami ang mga biktima. Tol, iwasan mo na munang lumayo. Dito ka lang muna sa lugar nyo. Mga kamag-anak mo. Sabihin mo na rin sa kanila na ang mga aswang, takot sila sa asin, na merong bawang. Maglagay kayo sa bakuran nyo. Bakit ang dami mong alam sa ganito? Yung mga bago kong nakikilala, marami silang nalalaman sa mga aswang. Kaya yun, natuto ko sa kanila. Umupo na lang ako sa lamesa, Kabanong. Sa halip na masaya lang kami sa pagkikita namin ulit, hindi ko magawang ngumiti. Nababahala kasi ako para kina Ronnie. Naiisip ko na baka sinisimulan na ng mga aswang ang mga pinaplano nilang pag-aalay. Hindi ako umalis doon. Nagpa siya kung kinabukasan na lang uuwi. Mga bandang 9:00, pumasok na rin kami sa loob ng bahay. Hindi kami makatulog. Nagbabantay lang kami sa paligid. Pero buti naman at walang nangyaring masama. Inabot na kami ng umaga. Mga bandang 7:00 ng umaga, nagpaalam na muna ako sa kanya. Kailangan ko na rin kasing umuwi sa bago kong tahanan. Habang naglalakad ako, naisipan kong dumaan sa baryo namin. Naisipan ko lang naman sanang kumustahin si Abigail. Hindi ko alam, pero mula na mag-usap kami, parang gusto ko na siyang makita palagi. Pasimple akong pumasok sa baryo namin. Bungad lang naman ang bahay nila Abigail, kaya tumanaw-tanaw lang ako. Pero iba ang natanaw ko. Nasa bakuran silang lahat, pati na rin ang kapitan namin na ama niya. Nagtataka ako kasi parang hindi sila mapakali. Paglapit ko, nilapitan din ako ni Abigail. Anong nangyari? Bakit nagkakaganyan sila? Kasi yung pamangkin kong bata, si Potpot, nawawala May kumuha. Ha? Nawawala? Sino naman ang kumuha? Kagabi kasi kasama niya yung nanay niya. May lalaki raw na bigla siyang sinipa. Tapos yung anak niya, hinablot. Hindi nga namin alam kung maniniwala kami sa isa niya pang sinabi. Ang sabi niya, gumapang daw yung lalaki paalis. Dala si Potpot. Gumapang? Oo, gumapang. Emil, si Potpot ang nagpapasaya sa bahay namin. Lahat kami malulugmo kapag hindi na siya nahanap. Abigail, tutulong ako sa paghahanap. Gagawin ko makakaya ko para mahanap siya. May ideya na ako sa nangyari noon, Kabanong. Ang kaso nga lang, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila. Alam ko kasing baka mas lalo lang silang maguluhan. Samantala, kasama ko si Abigail sa paghahanap. Nilibot na namin ang buong baryo namin, pero wala. Kaya ang naisip ko, pumasok kami sa gubat. Palagay ko kasi, doon idinaan ang batang si Potpot. Ano kayang ginagawa ni Potpot ngayon? Baka sinasaktan na siya, Emil. Ipagdasal na lang natin na sana walang masamang nangyari sa kanya. Maya-maya'y bigla silang may narinig na kaluskos. Ha? Ano yun? Magtago tayo. Bakit? Ano bang meron? Basta, mamaya ko nipapaliwanag sa'yo. Nagtago kami sa likuran ng halamanan. Mga ilang sandali lang,
may dumating na isang lalaki. Walang damit pang itaas. Nakasuot lang ng maong na pantalon. Unang napansin ni Abigail ay ang mahahabang kuko ng lalaki. Pati na rin ang pagiging kulubot ng mukha nito. Tinakpan ko na ang bibig ni Abigail para hindi siya makalika ng kahit na anong ingay. Nang makalagpas na ang aswang, ay saka ko na lang siya pinagsalita. Ano yun? Bakit ganun siya? Tao ba yun? Maniniwala ka ba kapag sinabi kong hindi yan tao? Ano? Aswang. Aswang yun? Grabe. Oo, aswang. At malaki ang tsansa na aswang ang kumuha sa pamangkin mo. Kaya sundan natin ang aswang na yun. Baka makita natin si Potpot. Teka, naguguluhan ako eh. Parang ang bilis naman ng mga nangyayari. Paano naging aswang ang kumuha sa pamangkin ko? Mahabang kwento. Basta, nalaman ko na may balak silang manguha ng mga tao para ialay. Kung ayaw mong mapasama si Potpot doon, tara, sundan na natin yung lalaking yun. Alam kong nawiwindang pa si Abigail sa mga nangyayari, Kabanong. Pero wala na akong oras para magpaliwanag sa kanya noon. Sumunod na kami sa naglalakad na aswang. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang isang bahay. Sa bakuran, mayroong mga batang nakatali sa kawayan. May nagbabantay na 2 lalaki. Palagay ko, mga aswang din yon. Lumapit kami ng kaunti. Narinig ko na hinihintay na nila ang mga susunod na mga bihag nilang bata. Si Potpot yun. Huwag ka maingay. Dito ka lang. Ililigtas natin sila. Paano mo sila ililigtas? Di ba ang sabi mo mga aswang ang mga yan? Dinukot ko na sa tagiliran ko ang daladala kong kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Abigail dahil hindi niya inakalang may daladala pala akong patalim. Bakit kami dalang ganyan? Diyos ko ka naman. Para sa mga ganitong senaryo. Dito ka lang ha. Lalapitan ko na sila. Baka naman mapano ka. Magtiwala ka lang sa akin. Ang isipin mo lang, kailangan mailigtas natin ang pamangkin mo. Gumapang ako palapit sa gilid ng bahay. Hindi nila ako naramdaman. Nang bumangon ako, ay mabilis kong nilapitan ng isang aswang na nakatalikod. Hinila ko siya papunta sa iskinita at saka pinagsasaksak sa tagiliran. Medyo napatigil pa ako sandali kasi napagtanto ko na kinaya ko palang manaksak. Nang mapatay ko na ang isang aswang na yon, isusunod ko na sana ang isa, pero inabangan na pala niya ako sa bakuran. Inatake niya ako. Nabitiwang ko ang kutsilyo. Saka naman nag-iyakan ng mga bata. Pumaibabaw sa akin ang aswang. Malakas siya, Kabanong. Mabigat. Kaya nung unay nahirapan ako. Buti na lang ay nakaisip kagad ako ng paraan. Tinusok ko ang mga mata niya. Nang makalis siya sa ibabaw ko, hindi na ako nagsayang ng oras para kunin ang kutsilyo. Agad kong itinarak yon sa leeg niya. Dahilan para mamatay siya kagad. Mga bata, huwag na kayong umiyak. Nandito ako para itakas kayo. Ako, Potpot. Si tita to. Nandito na ako, okay? Hindi ka na mapapahamak. Aalisin ko na yung pagkakatali niyo ha. Makikinig kayo sa amin para makalis tayo sa gubat. Nanahimik ang mga bata. Pinagtatatanggal ko na ang mga tali sa kamay nila. Nasa 7 bata yon at halos lahat 5 taon pababa. Pero kahit na ganun, masunurin sila sa amin. Nagawa namin silang ilabas ng gubat. Nang makarating na kami ng baryo namin, tuwang-tuwa ang kapitan namin dahil naibalik na ang batang si Potpot. Ang ibang bata naman ay sa ibang baryo nakatira. Pero pansamantalang sa barangay hall na muna ilalagay habang inaalam ang kanilang mga tirahan. Samantala, agad namang kumalat sa baryo ang ginawa kong pagligtas sa mga bata. Si kapitan na mismo ang nagpaalam sa mga nasasakupan namin. Lalo na ang tungkol sa mga aswang. May ibang hindi pa rin naniniwala, pero karamihan ay kumbinsido na totoo ngang may aswang na gumagala na sa mga baryo. Abigail, o paano? Mauna na ako ha. Pakisabi na lang kay kapitan na nakaalis na ako. Sigurado ka bang hindi ka napapasok sa loob? Gusto kang makasama ni Papa sa hapunan bilang pasasalamat. May kailangan pa kasi akong asikasuhin eh. At yung nangyari kanina, ipapaalam ko sa mga kasama ko. Porke niligtas mo yung mga bata? Akala mo kung sino ka na? Napalingon ako sa likuran nang marinig ang boses na yon ni Tiyo. Bumuntong hininga na lang ako. Ayaw ko na kasi talaga ng gulo nung oras na yon. Pero
Mukhang sinusubok talaga ako ng panahon. Palis na ako. Ayaw ko na ng gulo, Tiyo. Kaya hayaan mo na ako. Makukulong ka sa ginawa mo kay Toto. Akala mo wala lang yon? Mas malala pa rin ang ginagawa mo sa akin dati. Ibig sabihin, ipapakulong din kita? Kaya mo ba? Malamang hindi. Marami kang kapit eh. Matapang ka lang naman kasi marami kang koneksyon. Pero ang totoo, basang sisiw ka rin kapag wala kang kakilala. Yung mga aswang, paano mo napaniwala si Kapitan doon? Ito to sila eh. Kahit tanungin mo pa yung mga bata, kahit tanungin mo pa itong si Abigail. Mga bata yan eh. Malamang sasabihin yan, oo. Yang si Abi, mukhang ginayuman mo na yan eh. Gusto mo rin yata masaktan eh. Tinatakot mo ba ako? Hindi. Sinasabi ko lang kung anong kaya kong gawin. Natigil ang usapan namin nang biglang may dumating na matandang babae. Ayon sa kanya, merong aswang na humablot na naman ng bata sa bandang simbahan. Paalis na sana ako, pero dahil doon ay nagdesisyon akong manatili paraon. Wala akong sinayang na sandali. Tumakbo kagad ako papunta sa simbahan. Kutsilyo lang ang dala ko. Pero wala akong pakialam. Parang naging sistema ko na rin na pigilan ng mga aswang sa pambibiktima nila. Kaso, nang dumating ako ron, naroon din si Toto. Meron siyang dalang itak. Tinulak niya pa ako at sinabing wag akong makialam. Anong pinagsasasabi mo? Nasikat ka, di ba? Ako nauna dito eh. Ako ang papatay sa aswang na nandito. Hindi mo siya kakayanin. Wala kang alam sa pagpuksa ng aswang. Sus! Ang sabihin mo, gusto mo na naman pukawin ang atensyon ng mga tao para ikaw na naman ang bida. Umalis ka nga rito. Akong balang magligtas sa bata. Oh, ayan na yung bata oh. Nakalabas na. Wala ka nang ililigtas. Kakalabanin ko yung aswang. Hindi ako papayag na ikaw na naman ang bida. Ang lala ng ugali mo. Paligsahan sa'yo to. Ang akin lang, iniisip kong kapakanan ng mga tao. Dumadami na nagpapakitang aswang dito oh. Pero ikaw, sarili mo lang iniisip mo. Wala akong pakialam. Subukan mong sumunod, tatagayin kita. Lumabas na ang aswang mula sa gilid ng simbahan. Ang mga tao naman, kanya-kanyang takbo at nagtago sa kung saan-saan. Si Toto, nasa harapan ng aswang na akala mo'y kayang-kaya niyang kalabanin yon. Nasa gilid lang ako. Nakatingin, nag-oobserba. Hindi ako nakialam gaya ng gusto niya. Hoy, aswang! Ako ang harapin mo! Huwag yung mga bata! O ano? Angil ka lang ng angil eh. Lapit! Hindi nagtagal, gumapang na mabilis ang aswang palapit kay Toto. Tinaga ni Toto ang aswang pero hindi naman niya tinamaan. Maya-maya pa, nagawa na siya nitong kalmutin sa braso. Nabitiwan niya ang itak. Sinipa yon ng aswang palayo sa kanya. O bakit? Alam mo, atrasan kita? Kahit na wala akong patalim na hawak? Mano-manong suntukan na to! Hindi mo siya kakayanin. Hayaan mong tulungan na kita. Manahimik ka! Pabida ka masyado eh. Ha! Manood ka kung paano ko gugulpin tong aswang na to. Ay naku, bahala ka nga sa buhay mo. Huwag mo ako sisihin kapag namatay ka ha. Tumigil ka na kasi. Nasisira concentration ko. Aray! Sa pag-atake ulit ng aswang, walang nagawa si Toto. Sinuntok siya sa muka. Tumbak agad siya. Sinipa pa siya ng ilang ulit. Nang makita kong hindi na siya makatayo, wala na akong sinayang na oras. Tumakbo kagad ako at lumapit sa aswang. Kitang-kita ng lahat ng nanunood kung papaano ko ginulpi ang aswang. Sinapak ko ng maraming beses sa muka hanggang sa dumugo ang bibig. Pinagsisisipa ko ang sikmura hanggang sa mapalhod na ang dalawang tuhod. Nang makakuha ng tamang tiyempo, dinukot ko ang kutsilyo at saka tinarak sa leeg ng aswang. Agad na bumagsak ang aswang na yon. Nanlalaki naman ang mga mata ni Toto. Kahit nahihirapang tumayo, pinilit niya para lang malapitan ako. Kinablot niya ang kwelyo ko at saka ako kinastigo. Di ba ang sabi ko? Huwag ka makikialam ha? Kahit na kailan papansin ka talaga eh no? Kitang-kita na ng lahat na hindi mo kaya. Salip na nagagalit ka dyan, sa marunong ka muna magpasalamat kasi iniligtas kita. Magpasalamat? Pinaya mo ako sa mga tao. Ikaw nagpaya sa sarili mo. Kasi kahit alam mong hindi mo kaya, pinilit mo pa rin.
Sinabihan na kita eh. Ang mga aswang ay hindi pangkaraniwan. May kakaiba silang lakas na higit kaysa sa mga tao. Pero matigas ang ulo mo. Inggitero ka sa atensyon na nakukuha ko, palibhasa. Tama na yan! Ano? Naniwala ka na ba? Para sa akin, si Toto pa rin ang mas may silbi kaysa sa'yo. Ikaw, basura ka pa rin. Bahala ka na sa buhay mo. Kung yan pa rin ang gusto mong isipin. Ang mahalaga sa akin, napatay ko yung aswang. Bagay na kahit kailan, hindi kayang gawin ni Toto. Pagpabayaran mo itong ginawa mong pagpapaya sa akin, Emil. Magbabayad ka! Hindi ko na lamang pinansin si Toto. Nagmamadali akong umalis noon at saka nagpaalam na rin kina Abigail. Pag-uwi ko sa baryo nila Mang Willie, hindi ko inakala na makakarating agad doon ang mga ginawa ko. Sinalubong kaagad ako ni Mang Willie. Magaling yung ginawa mo. Lahat kami rito ay bumilib. Tinuruan lang kita para ipagtanggol ang sarili mo. Pero nagamit mo yon para magligtas pa ng ibang tao. Ginawa ko lang naman kung anong nararapat. At teka, paano nga pala nakarating sa inyo? Ang layo ng baryo namin dito Pinasundan kita kanina kay Joseph. Nag-alala kasi ako na baka kung anong gawin sa'yo ng tiyuhin mo ron. Meron naman akong tiwala sa'yo. Nanliguro lang ako para sa mga eksenang hindi natin maiiwasan. Maraming salamat po, Mang Willie. May itatanong pala ako sa inyo. Ay sige, maupo ka muna. Ano bang itatanong mo? Kaya mo ba ako tinuruan ng pakikipaglaban dahil alam mong magagamit ko yun laban sa mga aswang? Ngumiti si Mang Willie. Sandali siyang humigop ng kape. Napatingin siya sa malayo at sandaling umiling. Matalino ka talagang tao. Madali mong naintindihan ang gusto kong iparating. Sinadya ko na nga na hindi sabihin sa iyo kasi alam kong sobrang hinihiling ko. Kaya hinayaan kitang ikaw mismo ang makahalata. Sa totoo lang, Emil, gusto ko sanang tulungan mo kong patayin ang mga aswang. Ilang buwan lang nasa panganib ang probinsya natin. Nang malaman ko yon, aminado kong nataranta talaga ako. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ng mga aswang kung ganito ang kalagayan ko. Ang braso at kamay ko na ginagamit ko para labanan sila noon, hindi ko na rin naman magamit. Pero, bakit ako? Di ba, ang dami niyo naman dito. Bakit ako? Wala naman akong alam sa mga aswang. Ngayon lang naman ako nakaengkwentro ng mga ganon. Kung tutuusin, mas magaling sa akin ang iba mong mga kasamahan dito Wala sa galing o katagalan ng basihan ng isang pagiging pinuno. Dito sa puso ang basihan. Inoobserbahan kita kung paano ka magsalita, kung paano ka kumilos. Ang mga paniniwala at prinsipyo mo sa buhay. Doon ko mas naintindihan na talagang ikaw ang pinaka-perpektong papalit sa akin. Taglay mo ang tunay na ugali ng isang magaling na manunugis. Teka. Sandali lang Mang Willie. Medyo mabigat tong sinasabi nyo Hindi ko alam kung makakaya ko yung mga sinasabi nyo. Baka nabibigla lang mo kayo. Baka masyado lang mo kayong bumilib sa ginawa ko. Pero hindi po talaga ako hinahanap nyo. Ang tagal kong nangilatis ng papalit sa akin. Sa tingin mo, hahayaan kong magkamali ako ng kilatis dahil ang bumilib ako sa ginawa mo? Pero kasi masyado akong nabibilisan sa mga nangyayari. Nitong nakaraan lang, ang gusto ko lang naman ay magbago ang kaisipan ko. Maging matatag ako at maging matapang sa buhay. Tapos ngayon, meron ng responsibilidad? Emil, hindi kita pinipilit. Kagaya ng sinabi ko, inahayaan lang kitang mahalata mo. Ibig sabihin, hahayaan lang din kitang magdesisyon. Alam kong mabigat itong sinasabi ko sa iyo, pero pag-isipan mong maigi. Kung sakaling maging malinaw na sa iyo ang lahat, kausapin mo ko ulit tungkol dito. Hindi mawala-wala sa isipan ko mga sinabi sa akin ni Mang Willie noon, Kabanong. Pinag-iisipan kong maigi. Hindi ako pinatulog ng maayos na mga kaisipan na yon.
Alam ko naman noon na malaki rin ang ipinagbago ko pagdating sa kilos at paniniwala, pati na rin sa pagpapahalaga sa sarili ko. Pero kapag iniisip ko na sa akin nakasalalay ang maraming buhay, parang hindi ko kakayanin pasanin. Kinabukasan, umalis ako ulit sa baryo ni Mang Willie. Bumalik ako kina Ronnie. Sa pagdating ko doon, masamang balita na naman ang bumungad sa akin. Halika, pasok ka, bilis! Ha? Anong meron? May misa ba? Bakit pinapatunog ang kampana ng simbahan? Walang misa, pero merong pagluluksa. Kagabi, nakitang nakahandusay si Father Isko sa tapat mismo ng simbahan. Ang sabi ng mga madre, merong isang lalaking umaligid sa simbahan. Nahalata yata ni Father na aswang yun. Sinubukan niya raw kalabanin, pero hindi niya kinaya eh. Ayun, napatay siya. Tapos, natangay pa yung isang madre. Grabe na palang nangyayari dito sa inyo. Palalanan ng palala. Alam mo bang sa amin, merong mga aswang din na dumating. Tinangkang kunin yung pamangkin ng kaibigan ko. At sa may simbahan din, muntikan na rin makuha yung batang lalaki. Eh anong nangyari? Napatay ba yung aswang? Oo, napatay ko. Ha? Napatay mo? Ibig mong sabihin, ikaw yung pumatay? Oo. Ako rin yung nagligtas sa mga batang dinukot at dinala sa gubat. Teka tol, hindi ko maintindihan eh. Paano mo nagagawang kalabanin ng mga aswang? Ganun ka na ba kaastig? Yung mga tumulong sa akin para maging ganito ko, kumakalaban sila ng mga aswang. Sila ang nagturo sa akin kung paano makipaglaban at makipagsabayan. Grabe! Astig naman yan, tol. Parang gusto ko rin magpaturo ah. Para naman maprotektahan ko yung mga kamag-anak ko rito. Takot na sila eh. Hindi na nga lumalabas ang karamihan sa kanila. Ako at ang ibang pinsan ko na lang na lalaki ang nakukusang bilhan sila ng mga pangangailangan nila eh. Tol, yung mga pinsan mong lalaki, papuntahin mo rito. Bakit? Anong gagawin natin? Ituturo ko sa inyo yung mga natutunan ko. Tuturuan ko kayong protektahan ng sarili nyo, pati na rin ang mga mahal nyo sa buhay. Nakita ko kaagad ang pananabik sa mata ni Ronnie. Parang biglang nawala ang pangamba at takot sa kanya. Hindi nga nagsayang ng oras si Ronnie. Pinapunta niya kaagad ang mga pinsan niya. Kahit na tirik ang araw, sinimulan namin ang pag-iinsayo. May mga napapadaan na tao at nakikita kami. Kalaunan, naging interesado ang mga yon sa ginagawa namin. Kabanong, hindi ko inakala na ang pagtuturong ginawa ko kina Ronnie ay gugustuhin na rin ng iba. Nang matuto na sila Ronnie, sila na rin mismo ang nagturo sa iba nilang kalugar. Nakaramdam ng tuwa, pag-asa at kaganahan. Naisip ko na kung pwede kong gawin yon sa baryo nila Ronnie. Malamang sa malamang, pwede ko rin gawin yon sa baryong pinagmulan ko. Lalo na't kailangan talaga nilang matuto kung paano labanan ng mga aswang. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng magandang epekto ang ginawa namin nila Ronnie. Karamihan sa mga lalaki sa bawat pamilya roon, malalakas na ang loob. Handa na silang tumindig para labanan ng mga aswang. Natuwa naman ako. Kaya ang naisip ko, pumunta na rin sa baryo namin. Sinamahan ako ni Ronnie sa unang pagkakataon. Ito yung unang beses ko na makakarating sa inyo. Ipakita mo sa akin yung chewin mo ha. Uuntok ko sa muscles ko. Nakakatawa ka talaga. Hindi na kailangan yun. Yung mga ganong klase ng tao, hindi na dapat natin pinagsasayangan ng oras yun. Hinainis pa rin kasi ako kapag naalala ko kung paano kanya ginagawang basura eh. Ayos na yun sa akin. Hindi naman nila mauulit yun eh. Kita mo naman siguro kung ano na ako ngayon. Oh, yun na yung kanto. Tara, bilisan na natin. Oo, gagabi na rin eh. Napatigil kami sa paglalakad nang biglang lumabas si Toto mula sa mga halamanan. Akala ko nung una ay mangungulit lang siya. Hindi na lang sana namin siya papansinin. Pero nagulat ako nang bigla na lang siyang maglabas ng baril. Aminadong kinabahan din ako, Kabanong. Alam kong sa isang galaw niya lang ng gatilyo, pwedeng yun na ang huling oras ko sa mundo. Mayakbang ka, di ba?
Ha? Pinaya mo ako sa harapan ng maraming tao at lalong-lalo na sa babaeng gusto ko. Hindi nga kita pinahiya. Sinabihan na kita una pa lang na hindi mo kakayanin ng aswang. Pero hindi ka nakinig eh. Pero nakialam ka pa rin. At dahil sa pagiging bida-bida mo, ako nagmukhang mahina. Hindi ko kasalanan kung yan ang iniisip mo. Pero wala akong ginawang masama. Sa katunayan iniligtas pa nga kita eh. Sinasabi mong utang ko buhay ko sa'yo? Tarantado! Sinadya mo yon para magkaroon ako ng utang na loob sa'yo. At para gawin akong kahiyan sa harap ng maraming tao. Tol, sino ba yung lalaking yan? Siya yung pinsan ko. Ikaw pala yung... Manahimik ka! Hindi kita kinakausap ha! Baka ikaw putukan ko nito! Baba mo na yan. Hindi maganda ang gagawin mo. Sarili mo lang ang masisira mo. Sirang-sira na ako mula nang ipahiya mo ako, Emil. Kaya wala na akong pakialam kung ano man mangyari pagkatapos kong ibaon sa ulo mo ang bala nitong baril ko. Makinig ka sa akin, Toto. Hindi ka mamamatay tao. Alam ko na gaya mo, biktima lang din ng pagiging demonyo ng tiyuhin natin. Hindi ako ang kalaban mo rito. Ang kalaban natin dito ay ang pagmamaltrato ni Tiyo at ang mga aswang na nagtatangkang hindi Hindi mo ako mauto, no? Tutuluyan na kita, Emil! Nang biglang may narinig silang pag-iingay ng mga paniki at kalusko sa paligid. Tol, ano yun? Hindi ko rin alam, pero sa tingin ko, masamang babala yun. Oo, masamang babala talaga. Kasi mamamatay ka na ngayon. Napalingon kami lahat sa gilid nang biglang may lumabas na aswang. Dumiretso agad yun kay Toto. Agad naman niya itong pinaputukan. Ang kaso nga lang, hindi naman niya yun tinamaan. Sa halip, si Toto pa ang nadali sa bandang tagiliran. Dahil doon, nabitiwan niya ang baril. Napahiga siya. Hindi naman ako nagdalawang isip na puntahan siya. Sinipa ko ang aswang para mapalayo siya sa pinsan ko. Tol, ako nang bahala rito. Asikasuhin mo yung pinsan mong kupal. Sakit! Aray! May dugo! May dugo! Huwag ka masyadong gumalaw. Tatapalan ko muna yung sugat mo. Tumigil ka! Pinagbumukha mo na naman ako mahina eh! Wala akong pakialam kung anong gusto mong isipin. Basta gagawin ko to dahil ayaw kong mamatay ka. Wag! Tumimik ka nga! Pag hindi ka tumahimik, sasapakin ko yung mukha mo eh. Agad kong kinuha ang mga telang daladala ko. Habang si Ronnie naman, nakikipagpambuno na sa aswang. Nakampante naman ako sa kanya dahil nakita kong nagagamit niya ang mga pinag-aralan namin na galaw. Aray! Daan-daan lang naman, visit ka! Wala tayong oras para magdahan-dahan. Tiisin mo. Kala ko matapang ka. Aray! Ano ba yung nilalagay mo? Gamot! Para mamanhid at mapigilan ang pagdurugo. Bakit mo ba ginagawa to, ha? Bakit? Munti ka na nga kitang patayin kanina eh, tapos nililigtas mo na naman ako. Bakit ba? Bakit ba palagi mo nalang pinaparamdam sa akin na ako ang masama at ikaw mabuti? Ha? Bakit? Bakit? Hindi yun ang gusto kong iparamdam sa'yo. Gusto kong iparamdam sa'yo na pareho tayo. Pareho tayong biktima sa kasamaan ng tiyuhin natin. Gusto kong maramdaman mo na kasama mo ko kung sakaling gustuin mo na rin na matinong buhay. Alam ko, hindi tayo magkasundo. Pero umaasa pa rin ako na balang araw na magiging isa na rin ang pananaw natin. Dito ka muna. Diyan ka lang ha. Huwag kang gagalaw. Hintayin mo munang mamanhid bago ka tumayo. Hindi na nakapagsalita si Toto sa mga sinabi ko. Noong mga sandaling yon, pinagdarasal ko na rin sana matauhan na siya. Na sana malino na para sa kanya na kahit kailan wala akong masamang intensyon sa kanya. Ang kulit ni Tutol! Tulungan mo nga ako! Aambahan ko pa lang sana yung aswang pero bigla na lang siyang tumakbo ng mabilis paalis. Nang masiguro naming wala ng aswang sa paligid, binalikan namin si Toto. Sasama ka sa amin. Saan niyo naman ako dadalin? Sa ligtas na lugar. Masama ako tungkol rito sa baryo natin eh. Sakto naman may napadaan na tricycle kaya nakabiyahe na kami kagad. Hindi na muna namin tinuloy ni Ronnie ang pagtuturo ng mga nalalaman namin sa pakikipaglaban. Mas inuna namin ang kaligtasan ni Toto. Makalipas lang ang ilang minuto, nakarating na rin kami sa baryo nila Ronnie. Gabi na kaya parang lugar ng mga kaluluwa ang baryo nila sa sobrang tahimik. Bahay ko ito at ako lang ang nakatira dito. Ligtas tayo dito at makakapagpahinga ka. Magpahinga ka lang saglit.
Mamaya lilinisan natin yung sugat mo. Uwi na ako. Ayoko rito. Huwag kang matigas ang ulo. Uwi na nga ako. Bakit ba? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Sinabi ng delikado ngayon sa baryo natin. Ako ang babalik doon para magbigay ng babala sa kanila. Hindi ko to kaya. Hindi ko kaya tong ganito na tinatrato mo ako ng mabuti. Kahit na marami akong ginawang hindi maganda sa'yo. Normal naman na makaramdam ka ng hiya. Sa dami ba naman ang kakupalan na ginawa mo dito sa kaibigan ko Dapat lang talaga na mahiya ka. Pero hindi masamang tao si Emil. Kahit na ginago niyo siya noon na nandun pa siya sa inyo, kahit na kailan, hindi niya naisip na gantihan kayo. Lalong-lalo ka na. Kaya kung ano man ang ginagawa niya ngayon, hindi yung para iparamdam sa iyo na masama ka. Ginagawa niya to kasi nakikita niya na pwede kang magbago. Gusto kanya magbago kasi pakiramdam niya, ikaw lang yung kamag-anak niya na pwede niya makasama sa buhay. Napapailing si Toto. Muli, naiyak na lang siya sa mga narinig niya. Ako naman ay parang nanikip sandali ang dibdib. Parang may kumurhot. Hindi ko kasi talaga matanggap kung bakit nauwi sa hindi maganda ang samahan namin ni Toto. Noong mga bata naman kasi kami, madalas kaming magkasama sa lahat ng bagay. Siya ang naging matalik kong kaibigan. Naalala mo ba nung mga bata pa tayo? Sinabi ko sa iyo na kahit na anong mangyari, pagiging kasama mo ako palagi. Kasi ikaw yung tinuturing kong kuya nun At hanggang ngayon, yung batang Emil, yung uhugin na Emilio, siya pa rin yung Emilio na kaharap mo ngayon. Kung anong tingin ng batang Emilio sa'yo nun, ganun pa rin ang tingin sa'yo ng binatang Emilio ngayon. Kaya to, hindi pa huli ang lahat. Kumawala ka na sa masamang impluwensya na naidulot sa'yo ng hayop nating tiyuhin. Kailangan natin ng isa't isa. Lalong-lalo na ngayon, na may nilalang na nagtatangka sa buhay ng mga tao. At sa atin din. Kung masyado kang nabibilisan sa mga pangyayari, huwag mong pilitin ang sarili mong maging kasundo kagad si Emil. Mahirap talagang baguhin agad ang ugali lalo na kung sobrang sama mo. Ikaw kanina ka ba Pasimple mo akong sinasabihan ng masama aray! Masakit! Kumirot yung sugat! Nagsasabi lang ako ng totoo. Emil, alam mo, hindi ko inakala na ganitong isusukli mo sa akin sa lahat na kasama na ginawa ko sa iyo noon. Oo, aminado ako. Naging masama talaga ako sa iyo. Nainggit kasi ako sa iyo Kasi kahit wala na yung mga magulang mo, nakaranas ka maging masaya nung nabubuhay pa sila. Samantalang ako, puro kalupitan. Kaya mula noon, naging masama na tingin ko sa iyo Pakiramdam ko kapag masaya ka, may kulang sa akin. Naiinis din ako sa iyo kasi ang tibay-tibay ng loob mo. Kahit ilang beses kang saktan, nakakatayo ka pa rin. Samantalang ako, isang sampal lang ni Tiyo Ramdam ko pa rin hanggang kinabukasan. Siguro nga, nabulag ako. Na-impluwensya ni Tiyo. Ginamit ko ang pagiging maangas para hindi ako magmukhang mahina. Pero ngayon, napagtanto ko. Napakawalang kwenta kong tao. Sinayang ko lang ang buhay ko Yung nag-iisang tao na nakakaintindi sa akin. Tinuring ko pang kalaban. Pinagtangkaan ko pang patayin. Emil, patawarin mo sana ako, San. To, sapat na sa akin na alam kong interesado kang ayusin ulit ang buhay mo. Masaya na ako ron. Alam mo ngayon, kung kaya mo, tulungan mo ako. Iligtas natin ang kalugar natin. Alam kong hindi natin sila responsibilidad. Pero alam ko rin na kagaya ko, nandyan pa rin sa puso mo ang pagmamalasakit sa iba. Si Tiyo, may binabalak siyang masama. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi totoong hindi naniniwala si Tiyo sa mga aswang. Ang totoo, sinabi niya sa akin na pipilitin niyang makausap ang mga aswang. Makikipag-deal siya sa mga halimaw na yon. Ano? Makikipag-deal? Ano yun? Nagalit siya kay Kapitan nang tanggihan niyang ipakulong ka Kaya ngayon, gusto niyang sirain ng barangay. Gusto niyang ipagkanulo si Kapitan sa mga aswang. Kapalit naman nun, hihilingin ni Tiyo na paslangin ka ng mga aswang, pati na rin lahat ng may kaugnayan sa'yo. Mas lumala takbo ng utak ng Tiyo natin Parang may sira na yata utak nun Ano pa yung mga binabalak niya? Kinausap niya ang mga kumpare niya.
Naglabas siya ng pera para dukutin si Kapitan. Ganon siya kadesperado para ipapatay ka. Mga aswang ang gusto niyang gumawa nun. Tinanggihan na rin kasi siya ng mga kakilala niyang birador dahil hindi naman niya kayang bayaran yung mga yon. Kaya yung naisip niya, palit ulo, si Kapitan, tapos ikaw ang kapalit. Inimbitahan ni Tiyo si Kapitan na pumunta sa bahay. Pero ang totoo, dudukutin na nila at dadalhin sa mga aswang. 10:00, yun ang pagkakaalala kong sinabi niya sa akin. 10:00 niya pinapupunta si Kapitan sa bahay. Hindi pwede mangyari yun. Tatry rin siya ng mga aswang. Hindi makikipagkasundo ang mga aswang sa kanya dahil hindi naman siya kilala ng mga yun eh. Likas sa mga aswang ang pagiging mautak at mapanlin lang. Tatanggapin nila si Kapitan, pero baka patayin din sila ng mga yun. Tara, kailangan natin silang pigilan. At kapag napahamak ang Kapitan nyo, wala nang mamumuno sa inyo. Kailangan natin makabalik doon. Kailangan natin masabihan si Kapitan. Tumingin ako sa orasan kabanong na mag-aalas 7 na. Naisipan kong bumalik na kagad sa baryo namin. Ang kaso nga lang, bigla namang nagkaroon ng pag-atake sa baryo nila Ronnie. Kaya hindi kagad ako nakaalis. Oh, ano nangyayari? Dito ka lang, may mga aswang. Kasama ang baryong ito sa punteriya nila eh. Ronnie, tara! Unahin mo muna kaya yung baryo nyo. Kailangan mong pigilan yung tiyuhin mo. May oras pa naman eh. Kailangan nating unahin muna kung ano ang nasa harapan natin. Paano ko? Kagaya ng sinabi ko kanina, magpahinga ka na muna rito. Mamaya pagkatapos ng gagawin namin, sasama ka sa akin at pipigilan natin si Tiyo. Uy, diga, sandali! Mabilis kaming lumabas ni Ronnie. Nakasalubong namin ang mga pinsan niya. Magkakasama naming hinarap kung saan nagbumula ang ingay na narinig namin. Ilang sandali lang, narating na rin namin ang malaking bahay roon na pilit pinapasok ng mga aswang. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Nilapitan namin ang mga yon. Pinagtatatagaan namin ang mga aswang. Napas lang naman namin ang mga aswang na yon. Pero ayon sa mga taong nasa loob ng bahay, marami na raw nakuhang tao ang mga nilalang. Paano yung mga kinuha na tol? Alam ko kung saan sila dadalhin. Sama mo ko. Kayo rito. Kayo na munang bala sa bombaryo nyo ha. May kailangan lang kaming bawiin. Mabilis kaming tumakbo ni Ronnie palabas ng baryo nila. Walang dumadaan na tricycle. Parang kinakapitan pa kami ng kamalasan ng mga oras na yon. Kung kailan kami nagmamadali, saka naman wala kaming makitang masasakyan. Babalik na sana kami sa loob para maghanap ng mahihiraman ng motorsiklo pero biglang may truck na tumigil sa harapan namin. Pagtingin ko sa harapan, naroon si Mang Willie. Sasakyan! Kailangan nyo, hindi ba? Mang Willie, paano nyo nalaman na nandito ako? May mga mata ko na nagbabantay sa iyo, Emil. Pero hindi na yon ang mahalaga. Tara, sumakay na kayo! Nagmamadali kaming sumakay. Kahit na paralisado ang kanang braso ni Mang Willie, ay siya ang nagmamaneho ng truck. Hindi mo naman sinabi sa akin na tinanggap mo na pala ang tungkulin na sinasabi ko sa iyo, Emil. Hindi ko na nga rin namalayan na tinanggap ko na rin talaga. Basta ang nasa isip ko lang gusto kong iligtas sa mga dapat kong mailigtas. Teka, kayo po ba yung nagturo kay Emil kung paano maging astig? Bakit? Gusto mo rin? Turuan niyo rin ako pagkatapos mo ng lahat ng to ha. Dahil sa bilis ng pagpapatakbo ni Mang Willie ng truck, narating na rin namin ang baryo ng mga aswang. Ang lugar kung saan ako napadpad para sa isang alak na gusto ng tiyuhin ko. Pagbaba pa lang namin, naramdaman ko na kagad ang kilabot. Pero hindi na ako naduduwag sa pagkakataong ito. Mga kasama, sasamahan niyo si Emil. Siya ang magiging pinuno ninyo ngayon. Kapag nakuha niyo na ang mga bihag, bilisan niyong bumalik dito. Tara na mga kasama! Nagmamadali kaming pumasok sa baryo ng mga aswang. Nang makita na namin ang mga kabahayan, walang sabi-sabi na binuhusan namin ang gaa sa mga yon at saka sinilaban. Ang malaking apoy na nalika namin ang siyang nakapukaw sa atensyon ng mga aswang na nagtitipo ng oras na yon. Kasunod nito, nakarinig na kami ng malalakas na angil. Ito na yata yung tunay na laban, tol! Kahit na anong mangyari huwag kang lalayo sa akin. Sige, tol! Pumalibot na ang mga aswang sa amin. Hindi nagtagal, agad nila kaming inatake. Dahil biyasa naman ang mga kasamahan ko, nagkusa silang harapin ang mga yun.
habang kaming dalawa naman ni Ronnie ay pinauna na nila para hanapin ang bihag. Dumaan kami sa eskinita. Kalaunan, narinig na rin namin ang mga nag-iiyakan. Kutob namin na yun na ang mga taong kinuha nila. Pupuntahan na sana namin ang mga yon pero hinarang kami ng isang aswang. Malaki ang katawan niya. Braso pa lang noon, parang hita na namin. Langya, laki ng katawan. Walang sinabi muscles ko. Huwag ka matakot dyan. Malaki lang katawan niyan pero mas mabilis tayong kumilos dyan. Tingnan mo tol, oh. Parang hindi niya tayo naintindihan. Banu yata to eh. Pagbilang ko ng 3, tatakbo tayo sa gilid ah. Iwasan natin siya. 1, 2, 3. Mabilis ang ginawa naming pagtakbo. Pero nagawa niya kaming hulihin. Nadakma niya kami sa damit. Binalibag niya kami na parabang mga manika. Tumama si Ronnie sa dingding ng bahay, habang ako naman ay tumama sa mga nakatambak na drum sa gilid. Tol, ano, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Mukhang kailangan talaga natin harapin ang isang to. Ano, handa ka na ba? Sige, handang-handa na ako. Sabay naming inatake ang maskuladong aswang. Sa unang hataw, nakailag siya sa amin. Medyo nabigla ako sa kilos niya. Nagkamali ako. Hindi siya mabagal, kasing bilis siya ng mga aswang na nakaharap ko. Mabilis siya, marunong. Anong plano? Kailangan din natin bilisan. Kailangan natin siyang lituin sa mga galaw natin. Atake tayo. Pipilitin kong makarating sa likuran para mahati ang atensyon niya. Tingin ko, kaya natin siyang talunin kung nasa magkabilang anggulo tayo. Muli naming inihanda ang mga sarili namin. Pagtakbo ni Ronnie, sumunod na rin ako. Hindi ko siya hinataw ng hawak kong itak. Nagpadulas lang ako sa gilid. Hindi niya ako nadakma kaya nakarating ako sa likuran niya. Pero si Ronnie ay nahawakan niya ulit. Hindi ako nagpabagal-bagal. Nang nasa likuran na ako ng aswang, sinaksak ko siya gamit ang itak. Nabitiwan naman niya si Ronnie. Ronnie, ikaw naman! Gusto ko to! Tinaga niya ang aswang sa kanang braso at kamay. Dahil sa ginawa niya, hindi na niya kami nadakma ng maayos. Nang mapansin namin na bumagal na siya, sinundan namin ang sinundan ng pag-atake. Tinadtad namin siya ng hiwa sa katawan, hanggang sa tuluyan na nga siyang bumagsak. Galing ng utak mo, tol! Idol ka talaga! Magaling ka rin naman, tol eh. Ayos! Mabilis kaming tumakbo patungo sa mga naririnig naming nag-iiyakan. Inabutan namin sila sa isang malaking kulungan na yari sa makakapal na sanga. Malaki pa ang kadena at kandado doon. Kalma, kalma. Huwag na kayo umiyak. Kailangan niyong manahimik para makalis tayo ng ligtas dito. Itatakas namin kayo rito. Gamit ang itak na hawak namin, inunti-unti naming tapyasin ang mga sanga. 5 minuto lang ay nakagawa na rin kami ng lagusan nila. Nang mapalabas na namin silang lahat, ay agad na rin kaming umalis doon. Habang tumatakas kami, maririnig pa rin ang mga hiyaw at angil ng mga aswang sa paligid. Kaya naman, sa ibang direksyon namin idinaan ang mga kasama namin. Masukal, masikip at madilim. Doon kami sumuot para lang makaiwas sa labanan ng mga manunugis at aswang. Hindi nagtagal, nakita na rin namin ang truck sa tapat. Ito na ang lahat ng bihag. Wala nang naiwan. Sige, akyat na sa likod. Malawak dyan. Kaasya kayong lahat. Tol, paano yung iba nating kasama na nakikipaglaban pa rin? Kinuha ni Mang Willie ang maliit na kampana at ipinatunog yun. Ilang sandali lang, naglabasan na rin sa baryo mga manunugis. Walang nabawas kahit isa sa kanila. Sa katunayan, wala man lang silang galos kahit na kaunti. Akala namin noon ay aalis na kami, pero naglabas ng mga pana ang mga kasama namin. Pinagtititiran nila ng palaso ang mga aswang na nagtangkang sumunod sa amin. Naubos ang mga aswang doon. Wala kaming itinirak kahit na isa, pero hindi kami naging kampante. Dahil sa mga oras na yon, alam namin gumagala ng iba pang mga aswang sa baryo. Pasado 9:00 na noon, 1 oras na lang ay matutuloy na ang pinaplano ng tiyuhin ko. Kailangan ko makarating sa baryo bago mag 10:00. Kung hindi, mapapahamak ang kapitan namin. Ang kaso nga lang, sa kalagitnaan ng biyahe ay biglang namatay ang makina ng truck.
Anong problema? Hindi ko rin alam eh. May oras kaming hinahabol, Manong. Anong oras? Bago mag-alas 10, dapat makabalik na ako sa baryo namin. Nasa panganib ang buhay na kapitan namin eh. Teka, susubukan kong paandarin. Pero kahit na anong gawin ni Mang Willie, hindi pa rin gumagana ang makina. Kinakabahan na ako ng mga oras na yon, Kabanong. Wala pang dumaraan na sasakyan na pwede naming hinga ng tulong. Tol, kalahating oras na tayo dito. May 20 minutos na lang tayo para makaabot. Kung hindi pa gagana yan, wala na tayo magagawa. Hindi pwede. Magdasal tayo na sana may mangyaring himala ngayon. Isip. Kailangan natin makapag-isip. Tama! Ha? Tama nga, Lin. Meron tayong nadaan ng bahay kanina. May nakita ko nakaparadang tricycle doon. Balikan natin. Malapit lang yun dito. Kaya nating takbuhin. O sige, ayos! Nagpaalam na muna kami kay Mang Willie nung mga oras na yon. Binilisan namin ng takbo hanggang sa mabalikan nga namin ang bahay kung saan naroon ang tricycle. Nakausap namin ang may-ari. Ayaw pa kaming pansinin nung una, pero nang pakitaan ni Ronnie ng pera, nagmamadaling pinaandar ng matanda ang tricycle niya. Buti na lang talaga mukhang pera yung driver. Kung hindi, hindi kami makakabalik ng baryo. 5 minuto na lang ang natitirang oras. Pinuntahan kaagad namin ang bahay nila Kapitan. Pero ang sabi ni Abigail ay lumabas na ang tatay niya papunta sa bahay ni Tiyo. Pagdating namin doon, nakita naming nakatali na mga kamay ni Kapitan sa likuran at nakatapal na rin ng tape ang bibig. Ako naman ang kailangan mo, di ba? Pakawalan mo na yan si Kapitan. Oh, ha! Ang magaling kong pamangkin. Paano mo nalaman na ikaw ang kailangan ko? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, nandito na ako. Di ba gusto mo akong ipapatay sa mga aswang? Nakakatawa ka. Sa sobrang takot mong madungisan ng madungis mo ng pangalan, hindi mo kayang patayin gamit ang sarili mong kamay. Iuutos mo ba sa mga nilalang na hindi mo naman pinaniniwalaan noon? At gagamitin mo pa si Kapitan bilang kapalit ng ulo ko? Ah, yung walang kwentang si Toto na yun ang nagsabi sa'yo, ano? Bakit? Nagkasundo na ba kayong dalawa? Pakawalan mo na si Kapitan. Akong ipalit mo sa kanya. Kasama! Binabata yata tayo ng tangang to eh. Ano akala sa akin nito? Tanga? Nandito ka na rin at nandito na rin si Kapitan. Bakit hindi na lang kayong dalawang kunin ko? Total, itong si Kapitan eh, binwisit ako at tinabla ko eh. Isasabay ko na kayong dalawa para sabay na rin kayong umakyat sa langit. Bigla na lang akong tinutukan ng baril ng mga kasamahan niya. Si Ronnie naman ay hinablot ng isa at saka pinadapa sa lupa. Napakasama mo talaga kahit na kailan. Wala ka talagang pagbabago. Bakit naman ako magbabago? Sa ganitong ugali ako masaya. Ang pagbabago, para lang yan sa mahihinang tao. Sige na mga pare, kunin nyo na itong pamangkin ko. Hindi na tayo tutuloy sa pakikipag-usap sa mga aswang. Yang kasama ng pamangkin ko, igapos nyo rin. Ang pangit ng mukha eh. Huh, nagsalita yung gwapo. Manimik ka! Kung ayaw mong unahin kita. Wala na akong nagawa noon, Kabanong. Ginapos na rin nila ako sa hagdanan. Kahanay ko si Kapitan. Ang pagkakarinig ko, balak nila kaming pahirapan muna bago tuluyang tudasin. Pero makalipas lang ang ilang minuto, bigla na lang umatake ang mga aswang sa baryo namin. Kahit si Tiyo, nabahala rin. Tiyo, pakawalan mo ako dito! Kailangan namin pigilan ng mga aswang! Kung hindi, sama-sama tayong mamamatay dito! Anong sama-samang mamamatay? Kayo lang, hoy! Aalis ako rito! Bahala na kayo sa mga buhay nyo! Bahala na kayong lapahin ng mga lintik na aswang na yan! Tumatawa-tawa pa si Tiyo nang bitbit niya ang mga bag niya. Kahit na anong pakiusap namin sa kanila, wala na silang pakialam. Iniwan nila kami roon para ipaubaya na sa mga aswang. Para sa tiyuhin ko, mas masaklap kung mamamatay kami dahil sa mga aswang. Napakasama talaga ng tiyuhin mo, no? Sira ulo. Sana, hindi na siya tanggapin sa langit. Palakasan ng palakas ang hiyawan ng mga tao. Kailangan na nila tayo. Hindi ako pwede mamatay dito. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Sinubukan kong manalangin. Humiling ako ng himala habang naririnig ko ang malalakas na angil ng mga aswang sa baryo namin. Maya-maya lang, narinig ko ang boses ni Toto. Visit talaga si Tiyo, kahit kailan demonyo talaga eh. Toto!
Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan na kayo ng mga tao. Tinanggal niya ang tali naming tatlo. Kinuha na rin namin ang itak namin. Sa mga oras na yon ay muli akong nabuhayan ng loob. Insan, ikaw na munang bahala kay Kapitan ha. Kahit na anong mangyari, huwag kayong magpapahuli sa mga aswang. Kailangan na namin puntahan ng mga tao. Sige, ako nang bahala rito, Insan. Lumarga na kayo. Tol, marami yung aswang. Dalawa lang tayo. Kakayanin kaya natin? Tapos na ang problema sa baryo nyo, Ronnie. Kasama kong dumating dito yung mga pinsan mo, pati na rin yung ibang residente sa baryo ninyo. Uy, ayos! Mabilis kaming tumakbo paalis ni Ronnie. Nang makarating na kami sa daan, nakakasabay na namin ng mga pinsan niya pati ang ibang taga-baryo nila. Lakas loob naming hinarap ang mga aswang. Kahit maliliksi at mababangi sa mga nilalang na yon, ay hindi nagpatinag ang mga kasama ko. Nakipagbakbakan kami, nakipagsabayan, nakipagsubukan ng lakas at tapang. Sa halos isang oras naming pakikipaglaban, karamihan sa amin ay sugatan na rin. Pero marami-rami na rin kaming napaslang ng mga aswang. Pansamantalang natigil ang gulo nang makaramdam ang mga aswang na hindi nila kami kayang talunin. Sinimantala na rin namin ang pagkakataon para gamutin ang mga kasama naming sugatan. Ano, kaya niyo pa ba? Kaya pa namin, Tol. Pero inaalala ko lang parang wala sa kalahati yung mga aswang mga napatay natin Kung sana naturuan natin ang mga nandito, hindi sana naging ganito kadihadong grupo natin Pero, di tayo susuko. Mga kasama, nagpapasalamat ako sa katapangan na ginawa nyo para sa mga tao. Alam kong nahihirapan na kayo. Kaya tatanungin ko kayo ulit, gusto niyo ba bang sumama hanggang dulo? Sabay-sabay na sumang-ayon ng mga kasama ko kahit nasugatan na ang karamihan sa kanila. Dahil doon, muling nabuhayan ng loob ang bawat isa. Wala na itong atrasan! Hanggang kamatayan! Muli kaming sumabak. Dumating naman ang bagong grupo ng mga aswang. Sa pagkakataong yon, naramdaman ko kagad na dihado na talaga kami sa laban. Mas marami na sila, mas mabibilis at mas malalaki ang katawan. Aatake na sana sila sa amin nang biglang dumating ang grupo ni Mang Willie. Mas lalong tumaas ang moral namin noong mga sandaling yon. Kitang-kita naman sa mga aswang ang kanilang pagkabahala. Maraming salamat, Mang Willie! Mamaya ka na magpasalamat. Yung pinuno ng mga aswang ang unahin mo. Wala siya rito. Alam niya na siguro na ikaw ang nangunguna sa mga kasama mo. Isa lang ang ibig sabihin niya ni Mil. Naghahanap siya ngayon ng kahinaan mo. Nang sabihin yun ni Mang Willie, ang unang pumasok sa utak ko ay si Abigail. Wala na akong sinayang na sandali. Kumaripas ako ng takbo kahit na marami pa rin akong sugat. Pagdating ko sa bahay nila Abigail, inabutan ko roon ng 3 tao na nakagapos sa tapat. Si Toto, si Kapitan at si Abigail. Sa puntong yon, may sugat na sa ulo si Kapitan at wala na ring malay. Nagkita tayo ulit, binata. Hindi ko akalain na magiging manunugis ka. Nung uling pagkikita natin para kang basang sisiw na walang kayang gawin. Huwag mo silang idamay. Wala silang kinalaman dito. Magaling ka. Mahusay. Kahit bago ka lang bilang manunugis, napatunayan mong kaya mong makipagsabayan. Kaya naman, naisip kong alamin kung ano ang kahinaan mo. Masisisi mo ba ako kung masyado kong matalino sa parteng ito? Anong kailangan mo? Ang kailangan ko'y ikaw. At ikaw matanda ka. Kailangan ko kayong burahin dahil kayong dalawa lang ang banta sa aming lahi. Hindi ko na mapapakinambangan ng kanang braso ko. Kaya paano ako magiging banta sa iyo? Braso lang ang may problema sa iyo. Pero gumagana pa rin ng maayos ang utak mo. Sige, lubot kayo. Anong binabalak mo? Kung gusto niyong mabuhay ang 3 ito, lumuhod kayo at sabihin kayo na lang ang paslangin ko kesa sa kanila. Huwag kang makikinig sa matandang to, Insan. Isa lang yan. 3 kayo. Huwag niyo kaming isipin. Mas mahalaga ang buhay ng maraming tao. Kapag nagkamali kayo ng sagot, madali kong papaslangin ang 3 ito. Hindi niyo alam ang kaya kong gawin. Nagkatinginan kami ni Mang Willie. Sinusubukan naming mag-usap gamit ang mga tingin. Pero wala kaming mabuong plano. Nakatutok ang mahabang kuko ng matanda kina Toto. Kaunting galaw lang namin ay patay sila. Kami na lang ang paslangin mo, wag na sila. Lumuhod kami sa harapan niya.
Yumuko kami para ihanda ang leeg namin na ayon sa kanya, pasisiritin niya ang dugo gamit ang kuko niya. Uy! Anong ginagawa nyo, insan? Buwag ba kayo? Kapag nawala kayo, sino nga saan ang mga tao dito? Mabuti naman at tama ang ginawa niyong desisyon. Lumapit sa amin ang matandang babae. Nang masiguro naming hindi na niya maaabot sila Toto, mabilis kong hinugot ang kutsilyo sa tagiliran ko at saka sinaksak sa binti ang aswang. Hindi pa niya naidadampi sa leeg namin ang kuko niya. Sinundan kagad ni Mang Willie ng isa pang saksak sa hita. Si Ronnie naman ay tinaga-agad ang matandang babae sa tagiliran. Napasandal na lang siya sa pader habang nakahawak sa bewang. Mga trader kaya! Ganon din naman ang mga ugali niyo eh. Ginaya lang namin yon laban sa inyo. Ang ideya ng pagbihag ng mga taong walang kalaban-laban, nagpapatunay lang na wala kang kayang gawin. Hindi mo kakayanin si Emil kung magtatabat kayong dalawa. Kaya naisip mong gamitin ang kahinaan niya. Yun ang malaking pagkakamaling ginawa mo. Masyado mong minaliit ang kalaban mo. Hindi mo muna kinilala ng lubos. Hindi na mangyayari ang pag-aalay na binabalak nyo. Sa madaling salita, hindi na kayo aabot sa araw kung saan ay magiging malakas kayo. Hindi ako matatalo ngayon. Ipagpapatuloy ko pa ang nasimulang layunin ng aming lahi. Hindi na maitutuloy yun, tanda. Tanggapin mo na ang katotohanan. Dito na kayo magtatapos. Itinarak ko na ang itak na hawak-hawak ko. Agad din naman binawian ng buhay ang pinuno ng mga aswang. Kasunod ng pagpaslang namin sa kanya ay ang pagkapanalo ng mga kasama namin sa laban nila sa mga natitirang aswang. Sabay-sabay na sinunog ang bangkay ng mga nilalang. Emil, proud na proud ako sa ginawa mo. Alam kong meron kang potensyal, pero hinigitan mo ang inaasahan ko. Maraming salamat po, Mang Willie. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi mo ko tinulungan na makilala ang tunay na ako. Palagi kong sinasabi, mas pasalamatan mo una ang Panginoon, pangalawa ang sarili mo. Dahil naniwala ka na kaya mo. Napayak na lang ako sa sobrang tuwa noon, Kabanong. Kahit kailan kasi, hindi ko naisip na darating ang araw na meron akong magagawang makabuluhan para sa mga tao. Matapos ang malaking problema na yon, naging maganda na rin ang samahan namin ng pinsan kong si Toto. Nagbagong buhay na rin siya. Sa katunayan, nagustuhan niya rin maging isang manunugis kagaya ko. Samantala, si Tio naman ay natagpo ang patay sa gilid ng kalsada. Lasog-lasog ang katawan niya. Kasama niya sa mga nasawi ang mga kaibigan niya. Hindi pa sila nakakalabas ng baryo, ang mga aswang na ang nagsilbi nilang karma. Samantala, nagkamabutihan naman kami ni Abigail. Naging boto na sa akin ang tatay niyang kapitan dahil sa pinakita kong katapangan para sa baryo namin. Kabanong, sa lahat ng nangyari sa buhay ko, napatunayan ko kahit na anong hirap pala ng pinagdaraanan natin, palaging may pintong nakabukas na nag-aabang sa atin. Kailangan lang talaga nating magtiwala sa sarili nating kakayahan. Kailangan lang talaga nating maniwala na kakayanin nating makabangon sa lahat ng pagkakadapa. Hanggang dito na lang po. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kaabangers at mga kayanggaw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyong pagsubaybay sa kwento natin ngayong araw na ito. Sana po naibigan niyo po ang ating kwento. Kaya sana'y huwag niyong kalimutan pong mag-comment at pindutin niyo po yung like button. Ngayon kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin iniimbitahan ko po kayong bisitahin kaagad natin yung iba pa natin mga channel. Yung Pamela Clamil kung saan nagnanarita ko bilang Lolo Pael at bilang ako rin bilang Kabanong. Konti pa lang po yung subscriber doon kaya sana'y mag-subscribe rin kayo doon at pindutin niyo po yung notification bell para lagi kayo nanonotify pag may mga bagong tayo mga videos doon. And don't forget to comment and like the video. At kung bitin pa rin po kayo, eto ang good news. Meron po tayong bagong channel, ang Kabanong version 2.0, kung saan meron na po tayong mga moving images doon. Kaya pwede na rin po kayong nanonood habang nakikinig po ng napakagandang kwento. Or pwede namang nakikinig lang kayo dahil meron po kayong ginagawa. Balikan nyo na lang po kung gusto nyo po mapanood. Sana po'y mag-subscribe rin po kayo doon para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon.
So, hanggang sa susunod na kwento, wakas!